This is Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. He is part of Cheque, 303, part of O-Side Gang, isa sa pinakaabangan na artist na magbabago ng laro. Naniniwala ako, especially this 2025 up until 2026, feeling ko mag-iiba na yung game eh. Magkakaroon ng shift yan automatic eh. Like, kung sino yung current artist, magkakaroon na ng mga bagong artist na papalit sa kanila. Normally, yun ang nangyayari. And naniniwala ako, siya yung magiging isa maging pioneer ng mga bagong tunog na to. Let's all welcome Tagsta. Yeah. Ako nga pala si Tags, Repen Cheque, Repen 303, Outside Gang. Alam nyo na yun. Salamat kuya, salamat. Thank you sa pag-imbita sa mood mo, man. Salamat kuya. This is the first time yung Dial 7 ay magkakaroon ng outside shoot. Nakita nyo naman, nandito tayo ngayon sa Saud ko, nandito ka ngayon. Sa B-side, Malate. And syempre, iba yung appeal nito, iba yung dating nito sa mga parang normally nasa room lang kami na medyo controlled. Ngayon kung may naririnig kayong mga dumadaang kotse or jeep, kasama talaga 'yon, kasama siya sa sa appeal ng everything. And ramdam na ramdam ni Tags na at home siya dito, di ba? Kuya, salamat dong kuya. Napaganoan mo ako rito. Yung request ko na natupad, salamat doon. Gusto ko siya ma-experience man first hand na parang okay, try natin sa spot na hindi tayo sobrang sanay, 'di ba? And naniniwala nga ako pag nilagay ka sa spot na hindi ka komportable, mag-grow ka di ba? Nangyari ba sa iyo 'yon? Meron mga nangyari sa akin ganun. Mga ilan din sa mga dumaan sa buhay ko. Daanan natin yan mamaya. Kamusta si Tags? All goods naman kuya, medyo stress lang kasi ako na yung tumatayo ngayon. Dati sama lang ako sa tropa ko ngayon. Ako na yung tumatayo talaga sa karakter ko talaga. Ako na talaga. Kaya medyo nakakapanibago lang. Ganon. So, ang alam ko, kakagaling mo lang sa gig, man. Sa BGC to, ibang-iba yung vibe dito sa streets, di ba? Nagkaroon ka ng first gig mo yun. Ay, hindi. As a gig mo yun, ikaw lang. Ako lang. Kamusta na parang dinala mo yung streets sa masosyal na lugar? Okay naman, kuya. Okay naman. Okay naman dun sa BGC, masasabi ko okay naman kasi marami rin din ako nakitang hip-hop talaga eh. Pero yung nakaraan yung kasunod niya sa Makati yun, crowd ko talaga puro konyo. Doon ako na parang na culture shock sa kanila kasi konyo yung hindi hip-hop eh. Kaya parang mas lang. Nag-adjust lang din ako na vibes ko na lang yung sarili ko. Ganon. Ano yung feeling na magkaroon ka ng mga fans na parang hindi mo ina-expect yung line of work or parang nila sa buhay iba compared sa parang syempre pinagdaanan mo? Para sa akin parang naagulat lang din kasi iba nga yung pinagdaanan namin eh. Tapos gusto nila yung sounds ko, parang gano'n. Naagulat lang din. Ano feeling nun para sa'yo? Para sa akin yung feeling nun, ang sarap. Ang sarap kasi tinatapik ko yung ibang tao eh. Nare-relate siya sa mga pinagsasabi ko eh. Kahit galing street lang. Ayun lang. Maging pinagagawa ko rin sa buhay. Kumbaga totoong buhay din siya, dinanas talaga eh. Kaya parang talaga siya ng tao. Ramdam talaga siya ng tao. Yung ng problema man ng buhay. Kung ano man yan. Parang gano'n. Tapos alam ko rin, nagkaroon ka ng gig sa Pampanga, which is outside Manila eh. Yun ba yung first solo gig as Tags? Solo yun. Idaan mo nga kami doon, idaan mo kami sa gig na yun. Ang sarap doon. Parang, kaya masasabi ko masarap kasi pila tuma ko eh. Ako pa naman kasi iba yung pag-uutak ko eh. Pag nasa ibang lugar ako, iba akong mag-isip. Lagi akong tamang hinala talaga. Lagi akong naninigurado. Ganun talaga si Tags, parang ganun. Kumbaga hindi ako magpapaisa. Kaya parang iba ako mag-isip. Pero nandun ako sa Pampanga, iba yung feelings ko. Parang taga dun lang din ako. Nailabas ko talaga yung Tapos, medyo sira yung yung mic. Ito yung ma-share ko sa inyo. Parang sira yung mic nung performance na talaga. Nagulat ako sa kanila, kabisado nila yung kanta ko. Sinasabayan nila ako, sila yung nagsalba. Pero ganun pa man, tangin ang sarap. Walang halong masarap talaga nung ganun na. Naisip mo ba na parang noong una gumagawa ka ng music, maririnig mo lang to syempre sa lugar mo, 'di ba? Dito sa Malate. Ngayon na tumutugtog ka sa Pampanga, nasabi mo nga na kabisado nila yung kanta mo. Na-imagine mo ba na naaabot doon yung music mo sa ganong kalayong lugar sa atin? Para sa akin kung yabang lang oo. Kasi hindi na bago eh. Kumbaga, tropa ko yung outside eh.
Hindi pa nga ako kumakanta nun nung tropa ko yung outside. Hanggang ngayon pa naman tropa ko rin din talaga sila. Hindi pa ako kumakanta nun, sila pa lang yung nasa fronta. May nagpapapicture sa akin. Doon pa lang parang naano na ako na kilala na nila ako. Kaya kumanta rin ako nun. Ganon. Try natin daanan yun mamaya. And maraming salamat pala sa pasta game. Sa mga nagdala ng food yan dito sa atin na mga homies. Yan na siya, inabot natin sa mga tropa ni Tags na doon. Who'd approve daw, who'd approve. Gustong-gusto raw Verified nila. daw, verified sa hood. Verified ba yung pasta game? Verified sa hood. Verified. Pasok. Kung order lang kayo dyan, diretso tayo sa pasta game. And syempre sa lahat ng mga sumusuporta sa podcast na parang if you want to put your brand or syempre kami mga artists gusto rin naman natin nabibigyan ng mga di ba? Yeah. Appreciate namin yun. Appreciate Wala namin problema, yun. men. Kala nyo, inaano lang yan, parang inaabot, tapos parang wala na kami pakialam. Hindi, men. Sobrang Ang sarap sa feelings kasi alam mo yun, tao ka lang din bigla kang bigyan ng ibang tao ng Diba? parang para sa kanila iba rin din yung ganun. Kasi ganun feelings. for sure sila in-effortan yun, ginastusan yun, naglabas ng pera, tapos parang mm. ibibigay sa artist. Men, thank you very much. Ang sarap doon. Ang sarap sa feelings nun. Sa lahat ng mga sa'yo, alam ko madami nag-aabot na mga brands mo. Baka gusto mo sila i-shoutout. Yo, big shoutout sa lahat na nagbibigay sa akin. Magbigay lang kayo na magbigay. Ako na bahala ron. Lalo kay Clanks. Yan, Clanks. Ito, Kay suot mo Minute ngayon. Danger. Ito, santo ko ngayon. Ah. Kay Minute Danger. Undrafted. Sa lahat-lahat kung hindi ko man kayo mabanggit. Alam nyo na yan kung sino kayo. Tell us something dito sa lugar mo, Tags. Dito sa hood mo. Anong kaya mo i-share para sa mga tao na syempre gusto rin na kung saan malaman nila kung saan ka lumaki. Yon, dito nga pala ako lumaki sa B-side. Masabi ko lang sa inyo rito, lumaki akong rito eh. Yung lugar na to, mahiwaga tong lugar na to eh. Maraming samot-sari rito sa lugar na to eh. Dito ako natutong maipaglaban talaga sa buhay, hindi sa internet, sa buhay talaga. Lahat dito tinuro sa akin kung paano ako kung sino ako. Yung lugar ko kung ay yung naano ko rito, napulot ko. Kung paano naging si Tags. Ayun. Parang napagkwentuhan natin kanina, tanong ko, magulo ba talaga dito sa Malate? Siguro dati masasabi kong magulo. Magulo. Masasabi kong dati magulo. Kaso nga lang yung tao kasi rito, sob, hindi kasi gulo talaga yung hanap. Pera-pera kami rito, sob eh. Ganun yung namin, pakay namin eh. Ayaw talaga namin ng gulo. Pero kung kami yung guguluhin, walang problema. Papatol kami sa gulo. Pero hanggat maaari, pera pa rin talaga yung tingin namin. Kasi hindi kami lumaki sa sa, alam mo yung marangyang buhay. Kaya parang pera talaga yung habol namin dito. Okay naman din kami maisama. Basta, alam mo yun. Pero ang alam ko, si Tags ay hindi na nakastay ngayon dito. Tama? Hindi na ako na-stay dito ngayon. May ganun bang may ganun mindset na parang kahit alam ko yung O-side hindi na nag-stay sa O-side di ba? Parang ang goal ba lahat ng dapat natin is get out from the hood na ganung vibes? Oo, para sa akin, kasi alam mo yun, hindi ka na para bumalik din dito eh. Pero kung magbabakasyon ka na magbabakasyon, tangina, ang sarap dito. Hindi ko nga maiwan to eh, Malate. Tangina, kahit hinihiwalay ako ng magulang ko dati dito nung kabataan ko, iniiwas na ako dito, hindi. Naipagsapalaran ako ng mag-isa, babalikan ko yung Malate. Parang Of course, ganon. lahat ng tropa mo nandito rin, di ba? Dito yung pinaka ko talaga, bahay ko talaga to, kahit sino rito, so kahit sa kabilang street pa yan, kumbaga pamilya yan, pag nakita nilang ako, parang ganon. Kahit saan ako mapunta rito sa Malate, ganon siya. Iba rin yun, na community mo yun community mo siya na ito yung nakakatuwa doon na hindi maintindihan ng ibang artist or rapper or kahit anong artist lang. Kunwari sumikat ka sa isang kanta. Sumikat sa isang kanta pero wala kang community. Hindi ka tatagal eh. Parang naging trend ka lang eh. Pero kunwari, gumawa ka ng kanta kahit hindi ganun kasikat, pero yung mga tao na sa paligid mo, na tropa mo, di ba, mga kakilala mo na prior to that, suporta sa yan eh. Mabibigay mo ba sa yung mga tropa mo yung success mo? I mean, sila yung mga mababahagian, parang ganun. Mababahagian ko sila, kung alam din naman nila yun. Kung ano din yung pinaita sa akin ng O-side, kasi ganun din yung pinaita ng O-side sa akin eh. Kung ibahagi, yung dapat ibahagi para sa gang, parang ganun. Sila yung dapat unang makaramdam ng bahagi kung sakasakaling meron dapat para sa kanila. Dapat may matatanggap din talaga sila. And you owe to these people kung ano yung meron ka ngayon eh. Kung ano yung mga natutunan mo, ano yung mga nagawa mo. So shoutout mo naman yung mga tropa natin dito na Yo, big shoutout sa SG. Big shoutout dito sa likod ko. Alam nyo na yun. Sa lahat ng tropa dito sa Malate. Kilala nyo na kung sino kayo. And alam ko, may parating na project si Tags eh. Sinenda sa akin to ni Sike. Napahinggan ko na, daan mo naman kami. Parang, ano yun ba yung next na ilalabas mo, yung kanta nyo ni Sika? Yun. Ayun yun. Ilalabas ko ngayon siya.
August 31, birthday ng tropa ko, isa sa malapit sa tropa ko. Big shoutout kay Eggboy. Doon ko ilalabas yun, August 31. Abangan nyo na lang. Ano na siya? Ready na siya sa MB. MB na lang siya. MB siya muna or track or sabay? Sabay yun. Sabay. Maangas yung ano. Alam ko si Sika nag-trending siya noong nakaraan, di ba? Yung sila kanila say, ako naniniwala ako, ito na naman yun na kung sakali lang naman, kung sa sakali tags, ito yung unang kanta mo na mag-trending ba? Kung sakali lang Kung sakali, siguro masasabi ko rin din Masasabi ko rin din pero lahat ng ilalabas ko, banger by banger lang. Banger by banger lang tayo rito. Alias banger nga sabi. Sige nga, daan mo nga. Ano title ng track? Para... Wala pang title talaga siya, Subi. Ako mahilig kasi ako talaga gumawa ng kanta nang wala talagang title kasi doon ko na lang kinukuha sa kanta. Bahala na yan kung ano maisip ko dyan, kung ano maganda dyan. Kunin na lang. Idaan mo nga kami, paano nangyari yung collab na yun? Nangyari yung collab na yun, kinata ko ni Sika. Nag-chat na siya sa akin. Last year pa, nag-uusap-usap namin sa personal. Kasi nga, kakasama ko ng kakasama sa outside. Lahat ng artist sa Pinas, nakakamit ko na nakakamit. Kumbaga lahat sila nakakonnection ko na agad. Kaya madali na lang ako kumuha ng connection. Pag gusto ko gumawa ng kanta, parang ganun. Pero syempre, bigay respect pa rin. Parang, alam mo yun, bigay respeto pa rin din tayo sa kanila. Hindi tayo yung porkit tinalapitan nila, lai-lai ulo, alam mo yung ganun. Hindi ganun, kumbaga art lang talaga yung gagawin. Tsaka gusto ko rin din si Sika kasi nakasama ko na siya sa totoong buhay. Ang dami na pag-collab sa akin na parang gusto may pag-collab sa akin na parang sige magka-genre tayo. Pero para sa akin kasi gusto ko makasama ito sa totoong buhay. Mamaya pinagsasabi mo dyan sa kanta mo hindi naman pala totoo. Mahirap na, maano pa ako palang alam mo yun. Maposer pa yung poser pa yung bagsa. At saka vibe check man si Sika. Shoutout kay Sika man, very nice person yan. Kung ano siya sabi niya, siya yun. Solid yun sila. Kamusta yung experience syempre, si Sika masabi natin batikan na yan alam mo yun, na nakatrabaho mo siya sa studio na yung mga veterans na. Medyo may konting adjust lang din ako. Parang ganon. Pero kahit ganon pa man din, syempre, ano na sila talaga, nakasama ko na sila sa totoong buhay kaya parang hindi na ako na-shock talaga ng parang medyo konting lang, parang sa lyrics ko na lang, hindi pwedeng mapapahiya ako sa lyrics na to. Parang lyrical yun, kailangan hindi ako pwedeng parang kahit papaano ba sa sarili ko, hindi pwedeng sabihin ng tao na dinala ka lang ni Sika, kailangan may karakter ka talaga dapat doon. Parang ganun yung ginawa ko talaga. Hindi pwedeng maano. Siyempre, nakasama mo na rin yung mga one of the biggest artists ngayon sa Pilipinas, si Cashman, di ba? Pero kay Cashman kasi, close na close talaga kayo Alam mo yun, kaya feeling ko komportable talaga yung vibes Growing up in this place ano sa tingin mo yung pinaka naiambag sa'yo nito? Naiambag sa akin nito? Itong lugar, kung sino ka ngayon? Malaki yung inambag sa pagkatao ko ng lugar na to kasi nga yung sinabi ko kanina, dito ako naging ako Parang alam mo yun, dito ako naging malakas talaga ng sobre sa lugar ko na to Dito ako naging maangas, dito ako hindi nagpatalo, dito dapat, kumbaga sa Manila kasi talaga bawal mahina Kailangan meron ko talagang kahit sa sarili mo man lang na alam mo yun, kumbaga sa away papalag ka rin. Hindi putak ka lang ng putak, papalag ka rin kumbaga sa away, ganun yung dinulot ng nito, lugar na inalakihan ko. Ang laki, sobra. Bigyan mo nga kami ng mga crazy stories. Crazy story. Dito sa lugar na talaga na experience. Isa sa mga crazy story sa akin dito, doon sa kabilang street. Pero ito lang street na to, George Bocobo. Nung nahuli ako, pukin ang ina niya, nahuli ako. Pwede ba magmura rito? Pwede. Ayun, nahuli ako nang hindi ko kaso yun, putang ina niya, nahuli ako, ayop na yan. Inako ko na lang, ayun yung pinaka-crazy sa buhay ko. Pero doon ako natuto. Sa pagkahuli ko na yun. How young were you at that time? 15 years old, Sob. 15 years old? Tapos doon pa ako nag-16 sa kulungan. Pero bowling ako, tangina niyo, nakasapatos pa rin ako. Angas pa ako sa kulungan, parang ganun. Ano ibig sabihin ng sinalo? Ibig sabihin, Tinako ko, Sob. Hindi mo kasalanan? Hindi ko siya kasalanan talaga, hindi namin siya kasalanan talaga Binintang lang sa amin parang hulid up talaga ang totoong nangyari. Parang dala ng tropa ko yung pera niya, yung ipon niya, tapos siyempre, mga kami rito batang makulit kami rito Kilala kami ng mga otoridad. Kilala kami ng mga pulis na yung mga batang yan. Makukulit talaga. Hindi, kumbaga, magugulat na bakit may ganyan kang pera. Word, ganon, tatanong yun. Diba?
Kaya ngayon, syempre yung tropa ko, hindi rin din papaisa, tinakbuhan niya ngayon. Pagtakbo niya, sinalubong pa natin yung police, kumbaga para ma-safety yung tropa natin. Tapos yun, nakatakas siya. Ako na umako ng kaso namin. Ganun ka kalakas tags, men, na parang sa pelikula ko nga lang nakikita yan eh, yung parang aakuhin mo yung shit ng ibang tao, men. Ganun ka ka-real. Ganun ka ka-real sa mga tropa mo, ganun ka na parang, hindi, sige, para sa tropa gagawin ko to. Ewan ko kung napanood mo na to, men, yung Notorious. B.I.G. May moments yun na inako ni, kung nakalimutan ko yung name eh, tropa ni Biggie Smalls. Inako niya yung kaso na. Kasi alam niya yung karir na pwedeng kitain ni Biggie. Parang ganun yung bagsak sa akin eh. Kumbaga kasi din kasi talaga, pamilya ko rin din talaga sila, hindi ko nga silang, sinabi nga ni kasi sa kanta niya, 'di ba? Hindi ko tropa yan, lahat yung kapatid ko. Parang ganun. Mahal ko talaga sila. Tsaka doon ko sila, kumbaga, doon ko talaga na ilalabas yung sarili ko sa pamilya ko kasi medyo pa ako eh. Alam mo yun, nung bata ako, parang maiyain ako magsalita ng mga kung ano-ano sa pamilya ko. Parang ganun, kaya tropa ko, sa tropa ko naita yung totoong pagmamahal. Pero hindi ko sinasabing hindi ako mahal ng pamilya ko Sa tropa ko lang naita yung pinaka talaga. And this is at a very young age 15, 13, ganun. Ganun. Parang pag grade 7 ko, grade 7 parang 11 or 12 eh. Doon na yung pinaka-wild ko, pag tungtong ko ng grade 7, doon na ako mas lalong naging talaga. Super wild. Dito sa lugar na to, kumbaga kilalang kilala na ako rito. Pinupuno ko yung logbook ng barangay dito tsaka police station, kumbaga. Ganun Suki na ng barangay. Kilalang kilala na ako, kumbaga. Nung bata ka, Tags, ano yung pinaka-earliest memory mo dito sa lugar mo? Nung bata ako, pagiging makulit ko lang talaga naaalala ko kasi perwisyo ako nung bata ako eh. Sobrang kulit ko nung bata ako. Mahilig ako mambuli, mahilig akong mangursunada ng kahit sino man lang dyan. Kasi dati, yun nga, nandun pa tayo sa era ng parang, nasa era pa tayo ng agawan ka ng sombrero, Nandun ka pa sa era noon, kaya naita ko pa siya. Kaya yung kulit ko, parang masasabi ko yung kulit ko iba kaysa sa bata ngayon. Nakikita ko yung mga bata ngayon parang takot pa eh. Mahina yung loob. Ganun. Sa tingin mo, Tags, ba't ang lakas ng loob mo dati nung bata ka? Malakas yung loob ko. Kasi meron din ako mga kasamang kuya. Yung mga, tulad ng mga kuya ni Cash. Tropa ko sila. Hindi talaga si Cash yung tropa ko, yung kuya ni Cash yung tropa ko. Ganon. Kaya malakas din yung loob ko. Bukod doon sa meron akong tropang ganon, kaya ko kasi yung sarili ko eh. Kaya ko panindigan yung pagiging makulit ko eh. Kahit na solo lang ako, kahit saan ako mapuntang lugar, kaya kong panindigan. Kaya kitang gamitan ng utak. Utak lang yung pinapairal ko, kaya malakas yung loob ko. Kasi bata ka pa nun eh, malamang yung mga kaaway mo nun is mas matanda sa'yo. Meron ganun. Tapos bukod doon, meron din akong kaaway na kasing edad ko lang. Meron nga dati, isang grupo dito, parang dyan na sa kabilang street. Meron akong kaaway dyan, isang grupo sila. Tapos taga dito, ako lang yung kaaway nila. Yung ibang tropa ko, hindi naman nila kaaway. Pero sila, kaaway nila ako. Ganun. Kamusta na experience na yun na syempre away bata naman nakuha mo ba yung respect ng mga tao na yun at that time? Nasabi kong nakuha ko yung respeto nila ngayon sa ngayon kasi wala na kaming alitan, mga bata lang talaga ngayon, mas matured na ngayon. Mga tropa-tropa na talaga. Mga parang nakabatch kita dati. Ganun. Mga dito kasi kikilalanin ka talaga pag kilala ka talaga na parang, alam mo yun. Kung mahina ka, kung may mga ganun eh. May mga ganun moments na parang ang hina nito, parang pwede bulihin. Ganun. Ikaw yung bata na parang hindi mo pwede ganyanin. Ganun ako yung bata ako. Paano mo nakuha ng loob yung mga kuya mo nun, yung mga kuya nga ni Cash, di ba, nabanggit mo? Paano mo nakuha yung loob nila na parang, ay sige, kasamahan kita? Dito na talaga. Dito na talaga sa amin. Kumbaga lumalayo talaga ako sa mga kabatch ko. Doon ako dumidikit sa mga mas ahid sa akin. Yung mga mas ahid sa akin, parang iba na din yung trip nila eh. Iba na yung thinking yan. Iba yung trip nila ngayon. Ako yung pinakabata. Doon. Ako yung ron. Kaya parang iba. Mga pinaisamahan din nila ako talaga ng hindi nila ako pinaisamahan ng porkit bata ako. Ganon. Hindi nila ako binata. Pero dadahanan mo yun. Sa mas may kuya pa, kumbaga, kasama ko ahid. May mas ahid pa dun, pero dadaanan mo dati yung
pagiging bata talaga na parang pag makulit ka, kinutongan ka, tangina titigil ka talaga. Ngayon, wala ngayon eh. Pukin ng inang yan, yung mga bata ngayon iiyak eh. Magpapabarangay eh. Dati, uso pa yung pag kinutongan ka ng ano, mapapakamot ka na lang. Tapos magtatanim ka ng na parang, ngayon pag lumaki ako na ano sa'yo, parang ganun. Pero, alam mo yun, ano siya, kasama siya sa, pag sa street, kasama siya. Ganun. Siyempre, as a kuya Tagsa, as a kuya, parang may moments ba na parang may nakikita ka mga bata na, ay, nakikita ko sarili ko sa'yo. Gusto ko tang tropahin. Gusto ko Meron. Meron ako ditong meron ako mga iilan na nakita ko yung parang konting ako. Pero, meron yun, inalagaan pa namin siya eh. Pero parang di namin nakita sa kanya talaga yung parang pursige na magpupursige ka. Kaya parang, sige, bata ka pa naman eh, go. Kung ano yung gusto mong gawin. As a someone na dumaan sa ganong buhay, sa ganong mundo, ano yung mga payo mo sa mga bata na rin na tumitingala sa'yo na ganon yung sa tingin mong trajectory ng buhay nila? Umiwas na sila sa gulo hanggat maaari. Kasi yung gulo, dalawa lang yan eh. Kung hindi ikaw ang mapeperwisyo, ikaw ang makakaperwisyo. So, parehas problema lang, tol. Yan, tol. Kaya ako sa'yo, pera-pera na lang. Daanan mo na lahat, pukoy na yan. Bata ka pa naman, ganun din naman ako nung bata ako eh. Kumbaga sinabi sa akin dito, nakikitaan nila akong makulit ako. Sinasabihan nila ako, sige, kung makulit ka, tuloy mo na. Kasi yung dulo nun, kaya kumbaga hindi ka sinasabihan nila na maging walang yaka eh. Gusto nila maramdaman na maintindihan mo yung pagiging makulit. Kaya sinasabi ng mga matatanda dito na sige, magkulit ka hanggat gusto mo. Bata ka pa naman eh. Hindi ka makukulong. Kumbaga papadaan mo muna sila sa experience na yun para malaman nila kung ano yung tama o mali. Oo, ayun talaga yun. Experience is the best teacher din talaga kung iisipin mo eh. And may mga hard love eh, 'di ba? Mga hard love na parang sige, daanin mo 'yan para malaman mo. Iba kasi may mga tao or parents na hindi, wag mo alamin 'yan, wag mo ganun. Both ways effective naman. Wala naman ako inaano sa kung paano niyo palakihin kung sino yung anak niyo. Pero kailangan nilang danasin lalo pag nasa street sila. Ngayon lang masasabi ko, kailangan nilang danasin talaga lahat ng, lalo na pag binatilyo, nandyan yung super kulit. Pukin ng ina niyan, hindi mo maaano talaga yan. Hindi mo basta-basta mapagsasabihan yan. Kailangan maramdaman nila talaga kung ano yung pagiging makulit para maintindihan nila yung buhay din talaga. True. Tags, syempre, tawag doon, galing ka dito sa lugar na nag-struggle ka nga nung bata ka, di ba? Ano yung paborito mong kainan dito? Mga struggle meal mo na parang tangina, ito yung kakainin ko na mura. Teka. Dito, mahilig ako yung mga karinderya rito. Maraming karinderya rito eh. Pero most of the time sa bahay na ako. Siyempre, maanong ulam ganon. Maanong ulam, pero hanggat maaari, kailangan magbibigay ka. Ikaw yung magbibigay ka ng maglalapag ka ng pagkain sa plato nyo kahit konti man lang. Pero dinaanan ng bata rin dito yun na parang maanong ulam. Sige nga. Gets natin yun. Anuhin natin Tagsa. Grade 1 to grade 6, ka na yan, makulit nga yun. Nakakasama mo na yung mga kuya. Tapos napaaway ka, mga ganun type shit. Nag-grade 7 dun ka nakulong. Hindi pa ako nakulong nun. Okay. Lumabas na ako rito sa lugar ko. So, ba't ka lumabas? Na parang nandun na yung time na parang yung mga kasabayan ko kasi yung mga kuya kasi mas may pera sila that time eh. And ikaw as a bata gusto mo rin ng pera talaga? Oo, gusto ko may pera ako. Tapos yung mga suot nila gusto ko kagaya ko sila. Dito parang kami rito parang kami, Nike boys talaga kami rito. Kumbaga maarte kami rito eh. Hindi kami yung pipitsugin lang ang dating eh nung mga bata kami. Kaya parang gusto ko nung araw na yun, gusto ko makasabay. Kaya naman ng magulang ko pero alam mo yun, kita mo yung hirap eh. Hindi mo dapat nang iasa kaya ginawa ko nun, lumabas na ako rito. Inikot ko na yung Malate, Manila. Ayan, inikot ko na yan. Naging wild na ako na pera-pera na talaga lahat ng dapat pasuhin na pagkakaperahan kahit sakripisyo ko yung buhay ko, walang problema. Basta yung pakay pera lang talaga. Kahit na nasa mali, kahit sa maling pamamaraan. Sa tama mo naman dadalhin eh. Oo. Diba? Kahit sa maling pamamaraan, nung bata ako, ganun ako. After that, 'di ba, parang sabi mo nga ginawa mo na yung sa tingin mong kailangan mong gawin, nagkaroon ka na ng pera. Ano yung next step doon? Yabang lang talaga eh. Luhulan din talaga nun eh. Kasi dito nga, yabangan dito eh. Parang pag yung mo, suot mo, hindi ka pwedeng papeke-peke lang eh. Kumbaga nasa sentro ka ng Malate, nandito yung may yabang talaga.
Nabili Iba. mo na yung mga gusto mo mabili? Siguro may mga parts na Oo, nabibili mo na yung oo, mga bagong shoes, oo, mga oo. ganyan. Tumatambay ka lang ba noon at that time? Syempre tuloy pa rin yung hustle mo, Oo, di tuloy ba? pa rin. Tambay tapos diskarte, tambay diskarte. Ayun lang, yabang lang, forma lang. Hanggang ilang, anong edad to? Hanggang ngayon pa rin naman. Hanggang ngayon, may habang, kumaga, forma. Nandito ako sa gusto kong puntahan eh. Lifestyle talaga ba? Ganun yung gusto ko. Kumaga, gusto ko angasan lang ng angasan ng walang sakitan. Ano lang tayo. Kumaga, ano lang tayo. Sige, daan Parang tayo ganun. sa early life ni Tugs as an artist, Sa tingin mo, nung bata ka yan, yung dinaan mo nga yan, nag-hustle ka, nakakita mo yung streets dahil kilala mo yung mga tamang tao. Sa tingin mo, kailan ka nahilig talaga sa music? Nahilig talaga ako sa music. Bata pa talaga ako. Kasi yung father side ko, tsaka yung tito ko, gangster yan sa bahay namin eh. Mga sound trip nila, Bone Thugs talaga eh. English, no? English Oo. talaga sila. Kumbaga dito nga, sa Malati nga talaga maarte yung tao, hindi sila, alam mo yun, pang ibang bansa talaga yung trip nila. Ngayon yung ano nila. Tapos sa mother side ko naman, Bone Thugs din kasi magtropa yun eh, yung mga pinsan ng airmat ko, tsaka yung airpat ko eh. Magtropa-tropa yun eh, pati yung mama nila si Mama O, yun, big shoutout kay Mama O. Ayun, tropa rin ng airpat ko yun. Kaya parang bata pa lang ako, kinalakihan ko na rin din talaga yung hip hop, yung music, parang ganun. Sa mga music nila, trip ko yung music nila. Ano yung pinaka naalala mo na parang tumatak sa'yo, maliban sa Bone Thugs, o Bone Thugs talaga yung Bone tumatak Thugs na, talaga tumatak sa akin. Ano Bone naalala Thugs mo talaga. kanta? Crossroads, ganun? Marami. Shimmy Shine. Dati pa talaga. NWA, isa rin yung NWA. Tapos, social ng mga, social ng mga NWA. Biggie Smalls, Tupac, mga ganyan. Si Tupac, hindi ko trip si Biggie, si Tupac kay Tupac ako eh. Pero mas pala nalaman ko yung kwento nila. Mas parang naano rin din ako kay Tupac nung nalaman ko yung kwento. Pero yun nga, yun yung mga sound trip ko, yung mga sila Nelly, yung mga old school talaga na music talaga na ballin talaga sa ibang bansa, parang ganun. Bigyan mo nga kami ng evolution mo sa music pa. Kunwari yan, nadaanan mo na Bone Thugs, si Nelly. Ano pa yung mga sumunod na natripan mo? Nung ito na, kay Glock 9, kay Glock 9 na. Local. Local na tayo noon. Kasi yung isang tropa nga, si Eggboy nga, lagi si Glock 9 yung sound trip noon. Gusto namin si Glock 9. Tapos dumating na yung 187. Pagdating ng 187, XB na ako noon eh. Tumalon na ako kay XB noon eh. XB na yung trip ko noon nung pagpasok ng XB, yun na. Yan yung evolution ng trip ko na ano. Ilang taong ka nun, Tags? Nung masabi mo na pumasok na yung sinaglock na yung mga local na na-appreciate mo na? Siguro magpi-15 na ako nung 14 ako noon, 15. Kasi 16, 17 parang XB na yung trip ko noon eh, nung araw na yun. Mas bata pa ako nung kay Glock 9 talaga eh. Ano yung evolution mo sa growth sa music na na-realize ko na I have to do this? Parang napakinggan ko to, kaya ko rin gawin to. Evolution. Wala talaga akong ano eh, pero unang record ko kasi, gusto ko na magbago nun. Nandun ka na sa... Nandun nakalabas na ako sa ka na nun, nakalabas na ako nakalabas sa mo lang na. pagiging makulit, sa pagiging walang niya. Gusto ko naman na magbago na. Okay. Ngayon, nakulong nga ako. Sa kulungan gusto ko na magbago hanggang sa paglaya ako. Kasi ito na, paglaya ako nito, gumagawa pa rin ako katarantaduhan hanggang sa sabi na sarili ko, ayoko na. Tapos, napuntahan ko si Cash. Nagawa ko ng katarantaduhan, napuntahan ko si Cash. Na parang sabi ko kay Cash, kaya lang tol, tago ko lang itong dapat kong itago sa'yo kasi pinaganap ako ng otoridad. Pukin ng ina niyan. Medyo wanted tayo nung araw na yun. Kasi hindi pwedeng makuha sa atin yung ano natin, alas natin eh. Kumbaga, itatago mo siya sa ibang tao eh. Ngayon, nung tanghali na, binalikan ko siya. Ang dami ko ng pera. Tapos kinuha ko rin din yung gamit na dapat kong kunin sa kanya. Tapos yun, naabutan ko si G, tsaka si El Toti, naggumagawa ng kanta sa fraternity kasi fratman din ako. Big shoutout sa Pigama P. Golden anniversary na namin ngayon. Golden anniversary na. Ayun yung ginagawa nilang kanta. Ngayon, Brad ako, tinuruan ako ni Cash kung paano magsulat. Ba't pala, sige,
back natin ng konti. Ba't si Cash yung binigyan mo ng tiwala? Close na ba kayo noon at that time? Close na kami, ano pa lang, elementary pa lang, grade 4 pa lang, close na kami niyan. Nahiwalay lang din kami niyan ng utak kasi, high school. Kasi high school siya, private na siya. Ako, pa rin ako. Napunta akong bad boys camp nung high school ako. Makulit yung So, napunta akong high school. kaklase ni Tags, si Cash nung Grade 4. Grade 4. Tapos naging close agad kayo noon. Close na kami noon kasi tinuturuan ko pa siya ng mag-shoplift ng chocolate. Times 3 yun. Oo nga. Times 10. Oo nga, kuya, parang 2 beses, di ba? Success. Uwi kami dalawa, may kami, chocolate kami, kain kami chocolate, di ba? Tapos ngayon, 1 beses, nahuli naman siya. Iniwan ko siya. Ewan ko rin kung ba't ako ganito mag-isip nung araw na yun, nakakwento ko sa inyo. Nahuli siya, iniwan ko siya, pero hindi ko siya iniwan nang umuwi na ako. Inabangan ko siya sa labas ng... Kasi ang iniisip ko, pag nahuli din ako, wala kaming kakainin chocolate. Kasi ako may chocolate na ako eh. Ang ganda. Diba? Ang ganda. Kumbaga siya, hinintay ko siya para mamaya, paglaya niya, paglabas niya dyan sa tolo, ati tayo. Pero siya, galit siya sa akin, hindi niya maintindihan yung side ko. Kumbaga parang pinaalala ko sa kanya na, tol, kung nagpahuli din ako, tol, wala tayong chocolate ngayon. Kumbaga yung ginawa niyo para sa wala lang din. Okay. Tama din. Kumbaga, dapat yung mission, kahit papaano may mailulubog ka. Hindi pwedeng pero dapat partihan mo rin din yung tropa mo pag Of course. So yun, syempre may mga ganyung experience kayo ni Cash, yun yung nagpatibay sa inyo ng mga bata-bata. Yun, Tapos naging friends na kayo lagi no na magkakasama lagi. Lagi namin magkasama noon nung bata kami. Ah. Tinulungan ko pa siya dati sa boxing, pagsuntukan siya, tinulungan ko siya ron. Nung araw naman na yun, kaya ako naman siya, doon na yung naging magtropa kami. Kasi hindi ko siya close talaga eh. Kasi kilala ko yung mama tsaka papa niya, kinikilala dito sa lugar namin, rinirespeto dito. Rinerespeto sila rito na parang may side na bad side, may side na good side. Ganun yung magulang nila rito. Iba yung pangalan ng magulang nila rito. Rinerespeto talaga. Ngayon, naipag-boxing siya, nailala ko siya na parang, tangay na kalugar ko to eh. Hindi pwedeng hindi ko siya tutulungan. Tinulungan ko siya. Ganto ganyan. Tapos yun, pangalawang experience man namin yung nakuha, chocolate na kaming dalawa. Dating. Ito yung nakakatawa doon, Tags eh. Ngayon sinasabi mo, magtutulungan kayo no at that time, di ba? Tutulungan mo siya. Ngayon, yung isa sa mga sinabi sa billboard to eh. Sabi ni Cash na to, nag-trending to eh, nag-viral na parang yung mayroon siyang mga tropa na gustong tulungan. Di ba? Yung isa I think C2IC. Tapos siyempre kayo isa. Ano yung feeling na sinabi ni Cash na parang tangina, gusto ko tulungan yung mga tropa ko na ganito, lalo na meron siya ngayon. Siguro masasabi ko yung ganun kasi iba rin din yung sinakripisyo namin magtutropa. Iba yung sinakripisyo ko rin, pwede ko nga sabihin isa ako sa pundasyon ng OSAID kasi nung panahon na kumbaga nung panahon na nagsisimula kami, nandyan talaga ako eh. Nagsisimula sila, nandyan talaga ako. Pwede kong sabihin isa pa ako sa parang alam mo yun, pampatibay. Oo, kasama yan. Pwede ko siyang sabihin na ganun. Naniniwala ko, Tags, hindi nila tatanggi yan. Hindi nila tatanggi na parang ikaw talaga yung naging malaking part niyan kung ba't nabuo yung OSIDE. Masasabi mo ba? Pwede kong sabihin oo talaga. Pwede kong sabihin oo talaga. Pero alam mo yun, iba rin din kasi yung sinakripisyo ko noon, kaya yung sakripisyo sa akin din ni Cash, iba rin din. Of course. Walang-wala pa sila nung nagsasakripisyo kami, kaya alam mo yun, tinignan niya yun. Ngayon niya, sinasabihan niya ako lagi na parang wag mo sasayangin yung pinaghirapan natin. Kasi nandiyan na tayo. Ngayon yung lagi niya sinasabi sa akin na wag kang gagawa ng kahit papano ng ikakaano natin dyan. Parang ganun. Si bit-bit yun na yung pangalan ng isa't isa Mismo. Maging makulit si Tags, tama yung ganito. May reflect, magre-reflect yung mukha nila sa akin. Nakakaya naman sa kanila yun. Hindi naman nila katarantaduhan yun eh. Katarantaduhan ko, makadamay ako. Yung pinaka-ayoko. Yung makakadamay ako. Hanggat maaari, kung kaya ko solohin yan, sosolohin ko yan. Kahit na problema ng ibang tao yan, kung kaya kong hanggat maaari, pwede kong pasukin eh. Parang ganun. Sige naging kaya pala inabot ni Tags yung tiwala niya kay Cash, yung kanina nga nakwento mo. Dahil doon, tapos ngayon nakita mo si G tsaka yung tropa niya gumagawa ng music. Naisip mo bigla na parang gusto ko rin, ganun? Hindi. Tinuruan ako ni Cash magsulat. Sabi niya, di ba Brad ka rin? Bakit ayaw mo i-try? Ngayon sabi ko, sige try natin, ganito, ganyan. Marunong naman na akong kumabisa. Tinuruan niya ako paano magsulat, ganito, ganyan. Kung paano yung 4 lines, yung mga ganun. Tapos re-record ko. Pag-record ko nito, napainggan namin, sabi sa akin ni Cash, tol, may potential ka. Yun si Cash, mahilig mag-push ng ng tao na pag nakikita niya ng potential. Bata pa to ha? Bata pa amin, tinuloy niya ako na parang, tol, may potential ka, tol, aralin lang natin, trabahuin natin kung paano natin maaano yan. Kaya yun, simula nun, ganun na. Tapos sinabihan niya ako na yun nga,
tol, may legal dito, tol, nasa legal na tayo. Sabi niya, tatrabahuin lang natin. Pero hindi niya alam na ganito mangyayari. Hindi pa niya alam na tatama yung outside. Pero ganun niya nasabihin sa akin, na parang meron na talaga siya nakikita. Ang sabi ko na lang sa kanya noon, hindi ko makalimutan, parang sabi niya, ayun nga, legal, nasa legal na tayo. Ang sinagot ko na lang sa kanya, tol, sasamahan kita tol hanggat saan tayo makapunta. Oo. Kahit walang-wala tayo, magkasama tayo. Nag-switch na nga ako ng lane niya kasi galing ako sa walang niya eh. Nung bata ako, sabihin na natin 10 years old, o 11 years old hanggang 18, tumatapik ako nun, so 5 digits eh. Tumatapik ako ng 5 digits nun, so pero pinili ko sila. Walang pera. Alam mo yun, yung buhay street lang talaga ulit. Gagawa ka ng katarantaduan, yung alam mo yun, may, basta ang madami. Sa Malate kasi marami rin pagkakapirahan eh. Marami pagkakapirahan sa Malate, sobrang dami. Alam mo yan nung bata ka pa lang. Alam namin na agad yun nung bata pa lang kami. Ang daming pera rito sa Malate. Na nakakalat lang, kailangan mo lang trabahuin talaga. Thank you nga pala sa sponsor natin dyan na nagbigay ng mga cups natin. Kung gusto niyo ng mga simpleng mga cups, sa tropa yan, mapap natin yung Instagram nila dyan. Pauls, pangalan nito. And thank you sa mga nagbigay. And syempre madami pa. Kung gusto niyo po mag-ano sa page natin or sa ano natin, bigay lang kayo, may kagaya nga nung kanina, di ba? Para may mga tropang mga nag-aabot na Mismo. Anyway, going back to the topic, parang natanong nga, ano yung pinakaunang kanta na nagawa ni Tags? Pinakaunang kanta, verse lang ako eh. Verse, hindi talaga siya kanta ng solo ko eh. Verse lang ako. Yun, ayun nga, sa tema namin yung sa Paigama P dito, yung sa likod namin ito. Ito yung tema kasi nga, frontman din ako. Ayun yung parang mga unang nasulat ko. Verse lang siya. Tapos pangalawa ata na ito, yung may grupo na ako. Anong grupo to? O-Boys. Yun. Kaya Yo Boys, parang O-Side Boys, gano'n? Rosa Boys, parang ganun type shit. Kaya naman nabuo yun, O-Boys na yun. Parang si Cash kasi gumagawa ng beat dati na 16 minutes. Sinabi niya sa akin na parang, baka yung ibang tropa may potential, bakit hindi natin itry? Baka mamaya sila pa yung dahilan para mag-upgrade yung ano natin, mga ganun. Kaya pinatawag ko yung mga ibang tropa dito, tapos yun. Yung mga ibang nasala namin, okay naman, tas yun, nabuo namin yung O-Boys. Pero may O-Side na nun at that time? Kung Meron na. putok na? Meron na. Anong kanta na nila nun at that time nung ginawa yun? Teka, Go Ginatang Jetta pa na lang. ba? Wala pa. Wala Ano. pa. So ano pa lang, Ginatang pa lang. Paano pa lang talaga sila? May bawat takbang ni G, parang ganun. Ito na ano mo na, nagkakagawa na ka ng unang kanta para sa, sa prat mo. Ano yung feeling nung nilabas yun? At anong sinabi ng mga tao sa'yo nun? Ang solid. Parang parang tingin nila sa akin, idol pero para sa akin, hindi. Hindi ganun eh. Parang tropa tayo. Pero parang may nakita sila na parang yun nga. Tangina, okay. Makikita Maganda. pa ba namin to sa internet? Makikita sa internet pero iba yung nag-post eh. Parang big shoutout sa isang brad ko na pinost lang kasi namin yun sa Facebook. Big shoutout sa isang brad namin na taga Cebu. Kinuha tapos in-upload sa YouTube niya. Pwede ba natin makikita pa yun? Makikita pa Ano makikita title pa yun. nito? Parang Volume 253. Volume 2, ito pop natin yan dito kung Volume kung 253. mahanap natin. And yung second song is yung Gawin mo din ng O-Boys. O-Boys. Verse pa rin ako doon, hook lang ako, hook. Pop natin yan dito sa YouTube yun. Okay, pop natin yan dito. Ngayon, syempre, maganda na ba yung sulat mo nun? Consider mo ng mga unang-una ka pa lang? Syempre, practice mode pa lang. Masasabi kong maganda na kasi totoong buhay din talaga buhay din talaga yung mga pinagsasabi ko sa sulat ko eh. Saan mo na-record to, Tags? Kay Cash, sa Trap House. Dito sa Trap House talaga namin sa kwarto ni Cash dati. Yung lumalabas sa sa Uncensored. Ayun, doon. Sayang nga rin kung nalinis yun, doon tayo eh. Sa Trap House eh. Kasi meron doon, may malaki akong pangalan doon na parang dati, kakapintura lang ni Cash ng kwarto niya. Parang nagpaalam pa ako sa kanya na pwede ba mag-tags dito, parang ganun. Tinagsan ko kalahati ng kwarto nyo. Galit na galit yung ulo lang. Tags na... sinulatan ko, inumpisahan ko. Kakapintura lang ng kwarto niya. Hindi, pwede magsulat dyan. Sige, sinulatan ko ng pangalan kung malaki o tags Pero Tags, Nagalit, parang saan galing yung pangalan na yon? Saan nag-originate yung Tags na pangalan? Dito talaga, sa lugar na to.
Yung pangalan na tags, binigay siya sa akin ng namatay na tropa dito. Big shoutout kay Kuya Ryan. Si Kuya Ryan talaga nagbigay ng pangalan ko na yun. Una ko talagang pangalan, Juanito. Ayun yung binagsag niya sa akin kasi ano rin siya eh. Gangster din talaga siya. Alam ko, Temple Street din siya eh, no? Tester niya si Kuya Ryan, alam ko eh. Ang pagkakaalam ko. TBS ba? Parang ganun si Kuya Ryan. Tapos pinangalanan niya ako ng Juanito nung bata ako. Kasi nga, dito yung mga kuya dito talaga mga ahead na talaga sa amin. Gangster sila. Tapos pinaita nila sa amin yung kung paano mo dapat pakisamahan yung bata. Kasi yung bata, pag pinaita mo ng pangit yan, tapos pag lumaki, pangit din ipapaita sa inyo yan. Pinaita niya sa amin na maganda dapat yung pinapaita sa bata. Para pag lumaki yan, alam niya kung sino yung dapat gagaguhin niya o hindi. Parang ganun. Tapos yun, pangalawa naman, pinangalanan niya na ako ng tags. Hindi ko pa kilala yung one tags. Dito sa Pinas, hindi ko pa sila kilala talaga. Tapos yun, nung parang nagsusulat na ako, nag-rap na ako, ayoko naman na pag ako yung hahanapin, pangalan ko one tags na kasi. Ako yung hahanapin, tapos ibang tao yung lalabas. Big shoutout dun sa one tags sa mga kuya, big shoutout. Okay, lakas ng mga yan. Ayun. Kaya tinanggal ko yung one, ginawa ko na lang ng tags. Okay, gets. Pero bata pa talaga ako, may tags na talaga yung pangalan ko. And sinabi nga, di ba, sabi mo kanina na parang idol mo talaga yung bone tags eh. Di ba? Ayun, na idol ko rin din yung bone tags talaga. Napaka-simple man ng tags. Gaganda na pa sa mga pinakamagandang rap name sa Pilipinas para sa akin yan. Ang tags, okay siya sa akin. Ang simple ng adlibs, smooth lang, di ako nahihirapan Basic lang Ito nga, parang alam ko yung tags na name. Ano siya, kumakapit siya sa tenga. Yung adlib, isa mga pinakamagandang adlib din yan na narinig ko na lately. Ano masasabi mo sa adlib na yun at paano nabuo yun? Nabuo naman yun. Diba kakasama ko nga sa outside. Pinapractice yun sarili ko. Na mabuo talaga yung ayun na yung karakter ko talaga. Para maglabas na ako na maglabas ng solo. Kasi nga 303 na kami nito eh. Ngayon, nabuo to. Dahil sa kanta namin ni Cash, inaya niya akong gumawa ng track na parang, tangina si Cash, inaya ako gumawa ng track na ipag-collab sa akin. Ganun na nangyari. Oo, ito na, outside na, boom na. Last year lang to eh. Ginawa niya ako na ngayon nga. Nag-record siya ng hook na kalahati in sa kanta namin na Plenty. Tapos, record din ako ng hook na kalahati. Tapos, ang nangyari, sumulat ako ng 2 verse. Kasi si Cashman yun eh. Maarte yun si Cash. Maarte yun. Pag ayaw nun. Since then to ba to? Kahit hindi pa putok, ganun talaga yung maarte ugali talaga niya. siya. Pag sinabi niyang ayaw niya, ipapaintindi niya kung bakit ayaw niya. Ipapaintindi niya kung bakit pangit. Kaya bawal ilabas. Alam mo yun, papaintindi niya. Pero ang gusto mo naman din sa sarili mo, ipapaintindi mo rin sa kanya na ganito yung nakikita ko dyan eh. Para maintindihan ka lang din niya. Hindi pa pwede rin din kasing porket ayaw niya, sasang-ayunan mo na yun. Paano naman yung gusto mo? 'Di ba? Kailangan mo lang din ipaintindi na ganito yung gusto ko eh. Kailangan mo lang din panindigan. Yung mga beat mo ba galing sa kanya nun at that time? Sa kanya na talaga, siya talaga. Kasi siya lagi kasama ko dati pa eh. Sa mga hindi nakakaalam, up until now, Costa Cashman po ay gumagawa rin ng beat. Ang pangalan niya is 808 Cash. Kung naririnig niyo yun, 808 Boss. pag naririnig yung 808 Cash, yung face siya yun. Siya yun, matic yun, siya yun. Sige nga, meeting the O-Side Boys, paano nangyari? O-Side Boys. Lahat, yung mga sila Stans, na G, tsaka sila Cash. Ang nakamit ko na lang din naman to si Slime. Kilala ko na si Slime elementary pa lang kasi lola niya nga teacher dito sa elementary sa amin. Kilala ko na siya, hindi na iba yung mukha niya sa akin. Familiar na talaga siya. Pero yung pangalan niya, yung pagkatao niya, hindi ko pa talaga siya nakikilala nun. Pero ang una ko talagang nakaano dyan, si Cash nga talaga. Tapos si G. Kasi si G, dito rin yan si G. Sa kabilang skinita lang din namin yan, B-side din yan si G. Ay, talaga? Yung parang yung papa niya pa, tapos yung papa ko magtropa talaga. Kaya hindi rin din kami nalalayo niyan. Yung dalawa lang talaga yung una kong tapos nailala ko na lang yan. Si Slime, tapos yung mga tropa sa 303. Ayun. I-share mo nga sa amin yung relationship mo with each member. Sabi nga tayo, daan mo kay Cash, nalaman mo nga nung 4th grade kayo, nagkasama kayo. Yung kay G, paano? Kay G, kasama ko na talaga siya bata. Nung bata siya rito, si G, bibo yan eh. Mahilig yan eh. Freestyle talaga dito yan. Nag-rap pa talaga? Siya talaga ang rap talaga. Bata pa lang talaga, flip-top. Pagputok ng flip-top dati, di ba? Parang ganun. Kay Stan? Kay Slime naman, nakamit ko na lang din siya sa trap house na lang. Sa recording studio na lang. Doon ko na siya nakilala yung pagkatao niya talaga. Pero yung mukha niya kilala ko na nga. Ito may kanta kayo ni Stan na yung title is Brand New. Ito papap natin yan dito kay Ninya Panano. And may kanta kayo ni Gina
Amataga naman, ayun. Ito, papap Tapos din natin kay yan. Cash, Plenty. 20, ito, papap din natin yan. Lahat, man, ang gaganda ng mga kanta at sa katrabaho mo yung lahat ng Outside Boys, di ba? Event sa Malate. Event sa Malate. Yung nag-blow up sila na kung naalala mo yun. Oo, okay. Boys pa ako nun. Boys pa ako nun. Tapos parang naka-line up din yung OL Gang. Alam ko, yun eh, yung kwento ko That- narinig nyo sa dun. ni Stan. Yun yung Nakaline kwento na na pa yun. lahat nga doon ako to. Ano yung feeling na, nakita mo yung moment na yun? Tangina, ang sarap sa feeling nun kasi nakita ko talaga yung energy. Tapos doon namin napalabas lahat ng boss sa Malate. Boss. Lahat ng mga boss sa Malate, lahat ng ano sa Malate, lahat ng kinikilala rito rin respetong pangalan dito sa Malate. Napalabas doon tapos nung araw na yun, history yun eh. Dito eh kasi kakatapos na ng pandemic, mga naka-face mask pa tayo noon. Nagpa-event tong Cash. Ayun nga, yung event kanya na yun. MB yata. MB Oo, MB release din ng, ano ba yun, Yeho? Yeho ata eh, no? Yeho ata. Parang Ayun, sa ganun. pagkakaalala ko rin. Yun na yung simula. Linabas. Naniniwala Simula ko yun na. yung simula ng pagka-blow up nila eh. Na nagkakaroon na ng moshpitan. Oo. Tapos wala pang go-geta nun eh. Wala pa. Palabas pa lang yun eh. Speaking of go-geta pala, ano masasabi mo sa picture na to? Ipapap naman natin yan dito eh. Masasabi ko sa picture na yan, Ang babata lahat. sobrang May bata, nakita ang ko cute, di ba? Ang Nandyan cute, si Tuay, si Slime, Stan, si Tone, ito si sa gitna. si Tone, si 303 Tone yan. Kasi ikaw naka-babe shark, Mm. tapos yung ating Si Timmy, big shoutout kay Timmy, yung baby boy talaga ng outside, si Oo. Timmy boy. say something about this picture, man. Masabi ko dyan sa picture na yan, maangas. Naalala ko kasi talaga yung kami pag nakikita ko yung mga picture eh. Masabi ko yung mga memories namin naaalala ko. Tapos memories ko dyan sa Gogeta, makulit. Nung araw na yan, pinagsisend kami ng mga pangalan kasi building, akit kami sa building dyan sa Royal Twin Tower. Mm. Akit kami dyan. Ngayon hindi ako nakapag-send ng pangalan tsaka ID. Wala akong ID. Yung ano doon, yung OIC doon, yung OIC pinakamataas doon. Nakatrabaho namin dati ni Cash dito sa Big Bad Wolf. Nakatrabaho namin. Parang close ko din. Ngayon sinita niya ako, nasan yung pangalan mo? Kilala kita, katrabaho kita dati. Nasan yung pangalan mo? OIC siya. Sinabihan ko na lang na katrabaho naman kita dati. Ikaw na bahala sa akin dyan. Kaya mo nang palusutan yan. Kaya ako nakaakyat nun. Tapos yung mga nag-send ng pangalan, sila pa hindi nakaakyat. Dahil sa akin, ako yung pinalit. Kumbaga, hindi rin ako pwede kasi iwan sa babae. Kumbaga, pag talaga ako ng gang namin. So Pag madami talaga pang ako. hindi nakaakyat doon. Yung mga sabay-sabay na lang ba, hindi na namin ano na muna, pagpasensya na muna. Ako yung pinalit, parang ganun. Alam mo ba yung MB niyan, yung MB na yan na Go-Geta? Pinarinig na sa akin ni Chubby yan eh, ni Oliver. Bago ilabas eh, pinakita niya na sa akin. Naalala ko sa poblasyon kami, nanonood kami. Sabi, men, sobrang lakas ng kanta na to. Sabi ko, tangin, ang ganda rin ng tin. Naano rin ako, na-hook din ako doon. Gawa ni Cash tsaka ni Gian. Gawa ni Cash tsaka ni G. Si G gumagawa rin ng beat yun si G. Dati ngayon hindi ko alam kung nagtitrip pa siya ng beat ngayon eh. Pero kaya niyang gumawa. So nilabas yun. Alam ko hindi agad million views yun eh. Kumbaga, inano rin yun eh. Yung unang pumutok, syempre, yung freestyle, di ba? 20 deep muna. Yung freestyle ata eh. freestyle Yung sa... Diss na nila, yung diss diss nila. yun, oh. Ano ba title nun? Freestyle na. Freestyle, oh. I think yun yung unang nagpa-pop sa kanila. Tapos nadama yung Go-Geta. Nadama yung... Ang pagkakaalam ko nito, sige. 20 deep talaga eh. Okay. Pagputok ng 20 deep, pumutok yung freestyle, dama yung Gogeta. Okay. Parang ganun ang pagkakaalam ko dyan ng senaryo ng kanta na yun. Pero grabe rin yung Kasi 20 iba yung deep 20 deep kasi talaga siya? Iniba niya yung generasyon. Iba yun. Iniba niya yung Iba generasyon ng hip-hop doon. Yun Iba yung yun, sinasabi iba ko nga kanina na a certain song can mag-iiba ng generation ng hip-hop sa Pilipinas. Kahit yung masabi ko, Outside yun nga ginawa nila sa 20 deep. So yung Abi, iniba niya rin yung generation niya na parang, uso ulit yung ganito diba? Gets. Mag-iiba yung tunog talaga eh. Dati kami, boom bap. Kung kami man yung nag-iba ng generation dati, boom bap kami noon. Ito yung atake namin, lyrical, diba? Ito iba na eh. Kaya sobrang galing din, men. Iba yung... Sana one of these days, maramdaman mo rin na, alam mo yon na makagawa ka ng song na mag-iiba ng buong generation. Soon. Si Tags, currently under Cheke. Oh. Ano ba yung Cheke? Record label siya ni Cash tsaka ni Pern eh. Ngayon Mm. talaga. Ayun yung sinasabi ni Cash na sa Billboard nga na sinasabi niya na nakakuha siya ng opportunity para sa sarili niya. Doon niya na ako sinama. Ewan ko rin din bakit ako yung pinakasinama niya. Kasi sa EOE kwento ko lang din sa EOE. Yung EOE kasi,
collective. Iba-ibang tao yung nasa EOE. Yung EOE, ano rin, tropahan kami, parang tropahan din siya, parang dati pa. Tapos yun, nabuo yung EOE. Collective siya, iba-ibang genre. Kaya naman ako nasipag magkanta, kumanta-kanta dahil sa EOE. Kasi yung EOE, may mga talent na yung mga EOE. Lahat sila ron. Sino? Shoutout mo lahat ng EOE natin. Big shoutout kay 303 Shorty, kay 2YC, kay Tone, kay Top Baby, kay Chel, kay Kay, Dami rin. kay Kay, si G, si Slime. Sino pa ba di ko nababanggit sa EOE? Magtatampo yan. 303 Bry. Yung big shoutout sa'yo. Tsaka kay Blicky. Kung sino man yung hindi nababanggit, magtatampo yan. For Pero sure. yun nga. Hindi ko naman lahat naman sila nabanggit ko. Pero yun nga. Lahat sila ro si Bry, hindi kumakanta yun. Big shoutout lang kay Bry. Lahat ng member ng EOE na kumakanta, tangina takot ako doon. Kasi lahat sila may talent. Lahat sila malulupit. Nung nagsisimula pa lang din yung outside, lahat ng pinapainggan ko sila parang kakaiba sila eh. Iba talaga pag naglabasan yun. Nako, wala kakainin talaga yung Bompinas ng EOE. Ayun yung inaano ko ngayon, saan nila ako nag-inspira na parang ang gagaling nila eh. Kaya ako tumuloy. Nag-practice ako na nag-practice. Kumbaga, inano ko sa sarili kong competition na lang sila muna. Dapat. Sa Actually, kahit competition ko sila parang, ayun nga. friendly competition. Kumbaga kahit ako masabi ko, kagrupo ko, dapat malakas na ang verse ko dito, di ba? Pero Na- hindi ko sila tinitignan kalaban ah. Hindi. Competition lang na friendly talaga para ma-uplift mo yung sarili mo. Mm, Alam mo yun? Ganun. Kung hindi kayo ganun sa grupo, men, wag na lang. Dapat Ayun yung magtulungan inano ko. kayo, men, at lakasan nyo lagi para sa isa't isa. Mismo. Kumbaga, para sa sarili mo na lang din kung sa ibang tao. Pwede mo bang ipaya yung sarili mo sa ibang tao? Exactly. Pwede mo bang pakitang mahina ka sa ibang tao? Hindi naman pwede yung ganun. Parang ganun yung pinahita ko. Tsaka kung sa 303, tangina ko lang yung tapon, hindi naman pwede yun. Baka tinakwil ako ng 303, putangin na yan. Baka ganun nangyari sa akin. Going back Cheke. Ano yung Cheke? Parang record label na kinuha ka ni Cash at Fern. Ano na yung ginagawa nun ngayon? Ang dami nang nirelease lately. Yung Has ata, kakalabas lang, di ba? Under ano yun. Pop din natin yan dito. Kung hindi nyo pa napapanood. Si Cheke yung record label na masipag ngayon eh. Iba yung ano ni Cheke ngayon, iba. Bukod sa may pondo, may sipag, magagaling yung tao sa Cheke. Ayun lang maano ko dyan. Malupit How were you siya. signed? Paano ka na-sign? Paano ako na-sign? Ayun nga, sinama ako ni Cash kasi nga sa kanya yung record label eh. Kaya niya naman ako sinayin doon, binalance niya. Kasi sa EOE, ako tsaka si 2IC yung rumaratrat. Ngayon yung pondo ng EOE, masyadong napupunta sa amin ni 2IC. Hindi pwede naman yung ganun. Kasi yung EOE, ilan yung member ng EOE. Hindi naman pwedeng maubusan ng pondo nang dahil lang sa amin. Paano naman yung ibang tropa? Sa aspiring artist, sa upcoming artist, kailangan mo talagang sumakripisyo ng pera din talaga. Hindi na natin, alam mo na dapat yun. Nagagastos ka talaga buod sa sakripisyong iba. Kaya niya ako sinama sa Cheke. Sinama niya ako para mabalance. Kasi kung isasama niya si Kay or 2ICK sa Cheke, parang puro hip-hop na maiiwan. Puro rap na talaga. Ngayon ginawa niya, binalance niya. Iniwan niya si Kay para ako yung isama. Para sa Cheke, merong hip-hop din kahit papano. Ayun yung dating. Ano yung experience under it? Share mo naman yung experience mo sa Cheke. Experience ko sa Cheke, solid yung experience ko sa Cheke. Kasi tanganang yan, iba yung mundo ng Cheke. Na parang yung mundo ko, galing akong street. Sila ron, mga konyo pa yung mga ibang tao ron na parang culture shock ako sa kanila, nahihiya ako sa kanila, mga alam mo yun, mga anak yaman sila. Ayun yung una kong naano sa kanila eh. Pero ang sarap nila makatrabaho. And kompleto yung gamit doon. Yun, diba? ayun, kumpleto yung gamit. Ayun talaga. Ikaw na lang mahihiya kung hindi ka pupunta. Nandiyan na yung gamit lahat eh. Mismo. Dati sa trap house lang nagre-record. Mismo, Pero mismo. sinisipagan mo, paano pa kaya pag may gamit, Mismo. di ba? Yung process mo ng making music right now compared mo sa ginagawa mo before. Parehas pa rin. Parehas lang yung ginagawa ko dati. Kasi ako, sabihin ko na sa inyo hindi talaga ako nag-on the spot sulat. Ayoko ng on the spot sulat. Kasi yung utak ko medyo na, alam mo yun, sobrang dami nangyayari sa totoong buhay. Ayun yung mga una kong iniisip. Kaya yung karakter ko as a artist, sundot-sundot siya sa isang araw. Ngayon, nag-interview na to, kaya akong magsulat ng pag sinapian ako ng karakter ko eh. Pag nagiinom yung mga tropa, pag humiwalay ako sa mga tropa, alam na nilang nagsusulat ako. Mahilig akong umubos ng beat sa YouTube, tapos paparemake ko na lang. Ayun yung pagsusulat ko talaga. Magaling ka mag-freestyle. Masasabi mo. Hindi ako magaling mag-freestyle, hindi ako talaga. Paano pag kunwari, nasa session ka, kunwari yung kay Sika nga,
Na nandun, may kasama ka ibang artist na ano, tapos parang Mm. nag-on the spot na siya, ikaw anong gagawin mo nun? Magsusulat ka rin ba nun at that time? Hindi, marami naman akong balang sulat. Ayun yung kinalawan ko. Gusto ko kasi pag pumunta akong session, May baon. may baon na ako. May baon na ako. Pero yun, inaaral ko pa rin din ngayon on the spot, syempre, para kahit papaano. Pero mas gusto ko lang din yung pagpunta mo ng studio, lalapat ka na lang, hindi ka na magsusulat kasi kakainin yung oras nyo pare-parehas. Paano kung hindi mo naman matapos? 'Di ba? Paano yung ganun? May mga time na hindi mo rin din matatapos talaga. Napaka-importante ng oras sa mga tao. Kaya yan yung mga bagay na hindi niya mabibili actually. Mismo. Kaya lahat ng importante, yung mga tao na may trabaho, may mga ganyan, make sure yung oras, inaano nyo, nirespeto nyo yung oras ng katrabaho nyo. Mismo. Hindi mawawala yan, men. Dapat on the time. Kahit yung Mm. gigs di ba? Kung gigs, Mismo, kailangan mo kung ano yung mismo. set time mo, pumunta ka. Oo. May na-experience ka na ba gano'n na na-late ka sa gig? I mean, na-late, nandun ka sa on time, pero yung tumugtog ka na sobrang tagal pa. Yung naghintay ka pa ng matagal bago ka nakatugtog. Meron ako Diba? mga experience na ganun. Meron pa nga akong experience ito, kwento mo na to yung experience ko na nag back to back ako. Back to back gig. Gig ako ng Katipunan. Pag gig ko ng Katipunan, rekta naman ako nung Anlimor, Okay. December. Saan yun? December siya sa Makati naman. Oo. Tangina na bago ako makapunta ng Makati, pukin na yun, may konting aberya pa, muntik pang magkahulihan na ewan ba nun, parang ganun yung oras yung hinabol talagang hirap, Talaga, hirap. oo. Ang hirap lumagari. Yan yung term, lumagari. Ngayon, ready ka pa rin lumagari. Kumbaga, book pa rin yung gig. Oo, ready ako ngayon, tangina yun, parang robot. Parang robot tayo ngayon, trabahuin natin kasi ito na yung kahit papaano nakikita, kumbaga sa pinto kita ko na yung pinto eh. Pagbukas ng pinto, pwede na akong pumasok, parang ganun. Ganun ang dating. Kung ibubook si Tags, sino kailangan ni message? Message nyo si Cheke. Message nyo ako. Ayun lang. And of course, bayaran nyo po ng tama yung mga Mismo, artist natin. mismo. Ayun Yung mga talaga craft nila yun. yan, narinig mo naman yung kwento kung saan Ayun nanggaling talaga lahat yun. yan. Galing sa pinaghirapan to lahat eh. Hindi to, kung hindi to naniniwala ko, hindi to lucky lang eh. Hindi to swerte lang Hindi. eh. Lahat to kilos eh. Hindi. Walang ganun. Ano yung feeling na parang lalapag ka na lang na before lumabas talaga yung tags na O-Boys muna, di ba? Oo, May meron na agad nag-aabang sa'yo. yung meron na Oo, may nag-a-appealing. nag-aabang na agad na. Ang sarap sa feelings nun. Ang sarap sa feelings nun na meron nakaka-relate. Na hindi yung sinabi sa akin eh kasi na ikwento mo kung sino ka. Kasi kalokohang ikaw lang yung nakaranas niyan. Maraming kabataang naranasan yung naranasan mo rin. Kaya yun, sarap sa feelings na natatapik ko sila. Yung mga nakaka-relate. Ang sarap sa feelings na alam mo yun, dinaanan din nila yung nadaanan ko. Tapos dahil sa kanta ko, gusto nilang magbago-bago rin kahit papaano, alam mo yun. Ang sarap sa feelings nun. Yun ba yung isa mo sa mga gusto mong gawin sa mga kanta mo na makarelate sa'yo yung mga tao na makwento mo yung storya? Oo, gusto kong makarelate talaga kasi tanganan yan, para saan pa kung ano yung para saan pa yung ginagawa ko dito, hindi naman pwedeng maging cup, diba? Hindi naman pwedeng sinungaling sa kanta. Hindi naman pwede yung ganun, yung magabuhay kong buhay lang. In the negative side, Tags, ito kasi may mga negative side eh, na ang dating sa kanila, may mga tao na nagsasabi na nasitwasyon ka lang yan dahil sa O-side. Ano masasabi mo doon? Masabi ko lang doon, tol, alamin nyo yung totoong kwento, tol, kung sino talaga ako. Kasi, yung mga nakita nyo yung ngayon yung lumutang na ako eh. Pero yung sinakripisyo ko sa kabila nun, ayun yung alamin mo, tol. Kung bakit nakakulab ko yung O-side ng ganun-ganun lang. Sino ba si Tags para makakulab si Sika? Sino ba si Tags para makakulab yung tatlo bawat isa, 'di ba? Parang ganun. Alamin mo yung totoong kwento ko, tol. Hindi yung puro talk shit ka lang. Hindi naman din kita papansinin kahit tumok shit ka ng tumok shit dyan. Hindi kita papansinin, tol. Bahala ka sa buhay mo. Ayun ang masasabi ko sa kanila. Sa mga haters, parang paano mo tinitake yung mga yun? Wala akong ano ron, wala akong pake ron. Wag lang ako minsan kasi ako yung tipo ng tao minsan pumuputok eh. Pero pag pumutok ako, inaano ko talaga siya eh. Parang, oy, wag. Sa mga haters, wala akong maano dyan. Ano rin sila, good din sila para sa akin kasi ako nagbe-benefits nun eh. Ako nagbe-benefits nun, kahit ano sabihin mo sa akin, ano pa man din yan, kung mag-trending man yan, pera ko pa rin yan, promotion ko pa rin yan. Kaya salamat sa inyo, tol. More haters pa. Gusto ko yan.
Naniniwala ka ba kung wala kang haters, you haven't made it yet? Wala. Hindi, Diba? hindi. Kulang, kumbaga sa adobo, kulang ang suka. Kailangan talaga ng haters. Kailangan Salamat ng sa inyo. Salamat sa haters, tol. Isipin mo ang mga hater, nagsasayang pa yan ng oras gumawa ng Mismo. account, Mismo. gumawa ng Gmail, ng Mismo. number para mag-comment lang ng ganun. Mismo. Ganon mo kami kamahal, di ba? Ganon mo kamahal si Tags, ganon mo kamahal kung sino man yung hine-hate mo. Mismo. Naniniwala ka ba, ang flip top, isa sa mga nagpalakas ng hip-hop sa Pilipinas niya, lalo na nung luma pa? Oo, Luma pa yan. nun? Naniniwala ako doon niya. Ang daming naasado niya eh. Ang daming naahasa sa, alam mo yun, sa lyrics, sa kung saan. Dati nga, tingin nila sa hip-hop nun, or sa rap, di ba, Baduy? Wala, oo. Bago lumabas yung flip top, parang lahat ng mga bata. Nabutan mo ba yung ganong era na Oo, si Taluni, ganyan? naabutan ko rin naman siya. Nahilig mo siya? Hindi ko siya yung flip top hindi ko siya napapanood o yung mga classic talaga na flip top, pero hindi talaga ako fans niya na papanoorin ko siya kada episode na ilalabas. Hindi ko talaga Meron ka bang battle rapper na idol din? Na parang, Battle. angas nito. Hindi naman super idol o kung ano man, kung ano yung tingin mo sa kanya, pero parang naastigan ka sa kanya. siguro si Mot. Si Mot. Siguro masasabi ko si Mot kasi bukod sa malupit siya, meron din siyang tropa dito eh. Meron siyang tropa dito taga sa amin. Nagra-rap si Mot eh. Nagra-rap din talaga eh. Iba rin yung battle rapper sa rapper, Oo, diba? totoo. Iba yung karakter niya ron. Pero lupit niya sa battle rapper niya na malupit din naman siya sa rap. Pero mas nakilala siya sa flip top din talaga na battle, di ba? Nakikita ba yung sarili mo doon na mag-battle rap? Hindi, kasi pikunin ako eh. Baka alam mo yun, may mabilis ako mag-init. Baka mamaya, basta, di ko alam yung magawa ko sa tao. Di ko magawa alam yun. Lalo na pag Sobrang nandadarag pikon. na ng Oo. ano, di ba? Pero sports lang naman yun. Baka wala naman din yun. Siyempre, yun nga, nagkaroon ng kwento mo kanina na pumasok ka sa juvie, di ba? Oo, yun. Kayo ba, siyempre sa mga bata na parang maangas-angas pa rin dyan na parang ayaw pa rin sa umiwas, ano nga ba yung feeling sa loob ng juvie na pwede mo makwento? Yung feeling sa juvie, tangay na, mahirap doon. Sa mga makukulit ngayon, sa mga kapasok. Uso pa naman yung geng-geng talaga, di ba? Oo. Uso talaga ngayon. Bumalik siya eh, no? Bumalik siya na parang malala. Nakikita ko nga, may mga nagtatapon na ng mga pillbox, mga nagpapaapoy na ng mga molly. Parang what the fuck, ano to? Pero yun, masasabi ko sa inyo, tol, tigil nyo na yan, tol. Walang magandang idudulot, tol. Kasi pag nakulong kayo, doon nyo talaga baka umawa ka ng basaan. Sa inyo, di ka umawa ng basaan doon, nawa ka basaan doon. Baga, mahirap makulong kasi sarili mo lang yung hahanapin mo doon eh. Sarili mo lang yung kailangan mo doon. Hindi pwedeng iiyak-iyak ka na mama, tulong, ganun. Hindi pwede yung ganun, sarili mo lang. Lalo na pag nagkasait ka sa juvenile, sa kulungan, kahit sa makulungan. Pag nagkasait ka, mahirap, tol. Kaya masasabi ko sa inyo, tanga na pera-pera na lang. Masarap pumera, gags to. Boys Town siya eh, no? Na parang may mga nangyayari ba sa loob na may kaaway ka talaga doon? Madami. Oo. Madami. Doon, juvenile siya, MYRC. Manila Youth Reception Center dito sa may likod ng City Hall. Makakasama mo lang naman doon niya, lahat ng binatilyong may kaso sa Manila. Siyempre si Tags makulit noon at that time. Oo, napunta ako ron Gano'ng kakulit yung mga iba pa doon? Mas makukulit kasi may mga martyr doon eh. May mga tropa akong, alam mo yun, big shoutout sa mga batch 2018 sa MYRC, putang ano yan. Alam niyo kung sino kayo. May mga naging tropa ka rin ba doon sa loob? Sobra, iba-ibang lugar. Nadala mo pa rin sa Oo, labas? dala pa rin din sa labas. Pero yung, alam mo yun, maraming tropa rin din talaga na parang, tangina, sayang. Gusto mo man tulungan pero di mo na maano. Pero masasabi mo ba, Tags, na syempre lumabas ka na doon, parang nag-iba ba yung buhay mo noon pagkalabas mo Oo, sa Boys Town sa Juvie? Sobra nag-iba kasi doon nga. Sobrang wild ko. Tangina, umawa ako ng Bible doon Word. Umawa ako ng Bible doon na gusto ko na nga talaga magbago. Ayoko na kasi nga hindi ako para doon eh. Hindi ako para sa kulungan. Putang ina niyan. Ayoko ng taong yung pupuntahan. Dito marami kasi dito yung makukulong, lalaya. Parang ginagawang bakasyonan yung labas. Makukulong ulit. Parang ilang linggo lang, ilang buwan lang, makukulong ulit. Parang ayoko ng ganun. Hindi ko nakikita sarili ko doon. Madami ka ba ang tropa na namatay na sa gang life? Sobra. Hindi sa gang life. Salvage. Maraming tropang na salvage. Meron pa nga dati Ito kwento ko lang din. Nakulong ako noon. Big shoutout. RIP kay Yoboy. Tanga na. Yun. Bago ako makulong, lagi ko siyang kasama. Lagi kami magkakasama sa katarantaduan, sa paggawa ng pera, sa lamesa, lagi ko siyang kasama.
One time, dinalaw na lang ako ng tatay ko na kung sabi sa akin ng tatay ko na parang kung nasa labas ka siguro baka kasama kanyang namatay. Kasi nung time na bago ako makulong siya talaga lagi kong kasama. Kasi, Parang ganun. yun nga yung sa, ilang taon ka na ito pala, Tags? 16 na ako nun, Oo. 15, 16, Mas ganun. nakakita ka na ng mga ganong bagay na dapat di nakikita ng 16 years old, di ba? Kakagaya nung sinabi ni Cash sa Billboard, di ba? Yung parang itong tropa na to, pag hindi na-save, Ayun lang, ayun talaga Diba? yung babagsakan ko. Kung ayun lang talaga babagsakan ko, kulungan o libingan lang talaga. Kasi nga, yung nung bata ako, ano talaga ako eh. Wild talaga ako as in eh, na parang walang niya ako eh. Kahit magulang ko, hindi ako kaya ng magulang ko. Lumalayas ako lagi. Laging tropa yung kasama ko. ganito, Parang Tags, ganun. natanong ko na rin to sa mga ibang na podcast natin dito na artist. Gaano ba ka-importante yung image ng isang artist or rapper sa ginagawa niya? Yung importante kasi marami nang umiidolo ba sa'yo, madaming umahanga sa'yo na kailangan good lang talaga dapat paita mo. Kahit na lahat ng tao meron, alam mo yun, kahit lahat ng tao hindi naman ganun ka perfecto, lahat talaga hindi perfecto, pero kailangan good ka lang din talaga. Para sa sarili mo lang din, kailangan mo maging good. Hindi na lang din, kahit wag mo na tignan yung humahanga sa'yo. And ang Para sa daming sarili mo na bata, lang din. men. Ang daming bata na tumitingala sa inyo ngayon, men, sa grupo mo at saka Mm. ikaw. Mm. Kumbaga, feeling ko ang gusto mong ibigay sa kanila, hindi Hindi na. sila mapapasama. Kaya naging tagsta. Kasi yun na yung gusto ko. Si Tags kasi sa karakter ng Outside, wild siya, 'di ba? Nung nagsabi na nga akong kakanta na ako, na magra-rap na ako, ito na artist life na ganito na, doon ko na binuo yung Tagsta kasi star na siya doon. Yung ista doon, star talaga yun. Kala ko sa Babesta, yung ganyan Pero sa akin, bagsakan din. para sa akin, star na. Star Oo, na ako. star. Okay. Nasa star na ako. Parang ganun na. Yung syempre may mga kaibigan ka na, yun nga, sabi natin mga tropa mo dati na hindi ka na nakita, tapos bigla kang pumutok. Nakita ka nila ulit. Kamusta yung feeling na parang tangina, geto ka na ngayon? Yung feelings ko ngayon na parang pag nasasabihan nila ako ng ganun. Lalo Ang na yung sarap. mga nakakasama mo dati na hindi ka matagal mo nang hindi nakilala. Ay, nakita, tapos nakita ka ulit, tapos nakita ka nila, star ka na. Ang sarap sa feelings, pero para sa akin, meron time na nalulungkot ako kasi nandun pa rin sila sa time na tangina ganyan ka pa rin nung magkasama tayo, ganyan ka. Tapos ngayon wala na ako. Kumbaga okay na yung buhay ko. Tapos ikaw ganyan ka pa rin. Nakakalungkot para sa akin kasi tropa kita eh. Ayokong nakitang, alam mo yun, ano ka lang sa kalsada na parang wala lang. Yung banggit ko nga kanina tungkol sa image, di ba? Yung iba kasi, hindi ko naman, bahala na kayo kung sino mag-isip na to ha. Yung iba kasi kapin eh. Totoo, Diba? May mga marami. ganong Marami. Napakaangas mo pala sa internet, tapos nung nakasama kita, parang tangina, ganito Oo, pala yung ano. maraming So, ganun. importante talaga na maging totoo ka. Oo, Share mo totoo. nga yung ganong Kailangan- idea. Kailangan, kumbaga, para sa sarili mo na lang din, magpakatotoo ka sa sarili mo. Kasi kung hindi ka magpapakatotoo sa sarili mo lang din linuloko mo, hindi ibang tao eh. Hindi ibang tao yung linuloko mo, tol. Sarili mo lang, tol. And naniniwala ako, Tags, maano yan, maamoy yan eh. Alam mo yan, kung sobrang image ka lang, yung mga tao yung makakaamoy na hindi totoo to. Kahit sobrang tago mo sa kasinungalingan mo, tol, gago. Mabubunyad talaga yan, pare, maano yan. Hindi na bobo yung mga fans ngayon, men. Hindi na bobo yung mga Oo, fans. totoo yung Kung hindi ka authentic, lalabas at lalabas yan for sure. Mismo. Magagaling yung mga fans, nagre-research talaga. Nakagulat ka ba na yung mga ibang fans alam kung ano yung mga kwento mo sa buhay type shit? Na parang, ba't alam yun? Nagugulat ako ron pero sa kabilang banda kasi nandito si ano eh, si UG, si Uncensored. Tapos si Cashman nandito. Biglaan pa pare oh. Kaya salamat sa What's up sa inyo lahat? Taka na Big Cheque, Big Outside, Big 303, lahat na. salamat sa paglapag dito sa Dial 7, man. First time, dalawang pinag-uusapan pa lang namin ngayon, Cash, yung authenticity ng artist na lalabas yung baho. Yung kung hindi kapin ka sa image mo, 'di ba? Parang yung dating ba sa'yo nun, dapat maging authentic ka talaga sa lahat ng ginagawa mo. Tol, kasi mahirap panindigan kapag kapin ka, tol. Pag chinek ka sa tunay na buhay. Ayun rin yung sinasabi ko ay Tags kasi yung rap niya dati, tol, parang alam mo yun, nung panahon kasi na nag-rap kami, nagsabay-sabay kami, parang puro kapayapaan nun eh, puro pispis yung mga sinasabi nila, parang kapayapaan, ganto ganyan, nagmamalalim, ganon. Sinasabi ko sa kanya, Tags, huwag mong pilitin yung sarili mo dyan. Sabi mo, ikwento mo kung ano yung buhay mo, tol. Dahil kung ano yung buhay mo dati, may makaka-relate sa'yo dyan, tol. Kumbaga, sinasabi ko sa kanya na wag mong dalin yung sarili mo sa
pagiging rapper talaga. Kung gamitin mo lang tong rap, ikwento mo yung buhay mo. Kasi dun ka magugustuhan ng mga tao, tol. Parang ganon ko siya sinabi kay Tags. Tapos yun, nung ginawa niya, gumana. Ito na si Tags, so ini-interview na ngayon sa Dial 7 nun, di ba? Dahil yun, men, and Tags, napansin ko to sa suot nyo pareho. Parang sa mga music video nyo. Yung mga style nyo, yung dating may dating din talaga eh. Yun yung image eh. Parang importante ba talaga na magmukha kang kakaiba na sa mga tao. Pati ito, men, shoutout kay Grinch. Yung kung nakikita yung mga suot nyo. Share something about sa style mo ngayon, sa pormahan nyo, o sa pormahan mo. Sa pormahan ko, kung pormahan lang, parang masishare ko rito talaga kasi maangas na kami rito talaga kasi kung pormahan lang, di ba sinabi ko nga kanina. Nike boys. Gusto kong, alam mo yun, hindi ako magpapatalo kung pormahan lang din. Hindi ko rin din alam kung bakit eh. Kung bakit ganun yung ano ko. Siguro na-adapt ko na lang dito sa lugar ko na kailangan kahit papaano malinis ka, hindi yung mukha kang alam mo yun, mukhang kaano-ano. And nakikita mo nga, 'di ba, sabi mo nakapasok yun na yung market na medyo high end, 'di ba? Yung mga yung kakatugtog nga lang ni Tag sa BGC tsaka sa Makati. Tol, daw, kulat rin ako. Putangin na, mga fans niya parang mga hindi na dati G, di ba parang pag rapper ka, fans mo skater. Tsaka mga hip hop din talaga hip-hop na din. gangsta. Ngayon pati konyo nakikinig sa kanya. Tangin na, nagugulat ako dito. Ewan ko bakit, pero ang angas siya, tol. Ang angas. Dapat makita ka ng mga tao as very very presentable. Kahit sang lugar pa yan, kahit kung ano. Importante ba talaga sa yung style niyon sa tingin mo para sa isang artist? Importante. Kahit hindi ka artist, kailangan malinis ka kung ano ka. Kumbaga, okay ka pag nakita ka ng ibang tao kahit hindi ka artist. Para sa sarili mo na lang, maawa ka sa sarili mo. Isipin mo yun, titignan ka ng ibang tao, madungis ka. 'Di ba? Parang kahit hindi ka artist, dapat maangas ka. And nakwento mo nga kanina earlier sa ano, 'di ba, sa podcast na parang ang unang priority mo nung nag-hustle ka nung maaga pa, nung 15, 14 years old ka, bumibili ka talaga ng pamporma mo eh. Oo, Kahit kailangan. wala kang pera medyo sa bulsa, pero yung swag mo parang makikita ng tao, tangina, angas nito ah. Iba din talaga yun, no? Kaya sa mga gumagawa nga, again, babalik ko, gumagawa ng mga damit nila sa music video, si Grinch, si Oleg, man. Si Oleg. Big shoutout kay Oleg, big shoutout kay Grinch. Dahil mga tropang Malate yun, di ba, nakbayan. Mga one of one, mabisang one of one gusto mo. Alam ko, got merch dun din ginagawa yung mga one of one. At iba rin yun iba rin yung estilo ba. Kumakanya-kanya tayong lane eh. Naniniwala ba ka ba kung saan ka magaling, doon ka talaga magstay, buhos mo yung oras mo doon? Oo, naniniwala ako ron kaya. Kasi, doon ka na lang magaling eh. Ba't ipipilit mo pa sa iba? Doon ka nga magaling eh. Kumbaga sa basketball, kung magaling ka sa basketball, ipilit mo yung pagbabasketball. Kahit na magulang mo ay ng isa sa mga number 1 na harang sa'yo. Kung magaling ka mag-basketball, tol, mag-basketball ka na mag-basketball, tol. Kumbaga kahit saan porte, kung saan magaling, ituloy mo. Nakikita mo na ba yung sarili mo dito na ito na yung mag-iiba ng buhay mo, yung pag-rap mo? Paggagawa mo ng music? Nakikita ko yun yan, nakikita ko kasi nakita ko sa tropa ko eh. Tapos parang yung dinadaanan ng tropa ko, ganun lang. Ang inang yan. Ang advantage ko lang talaga, meron na akong linya kasi nakasama ko nga yung outside eh. Yung mga pagkakamali nila ron na nadaanan, naita ko yun eh, lahat ng mali tsaka tama eh. Ayun yung advantage ko. Nagka-day job ka ba, Tags? Day job, para nagtrabaho talaga ng corporate or kahit saan? Nagtrabaho ako, mga trabaho, puro event lang din talaga, event, parang event siya, trabaho lang. Ang pinaka naging trabaho ko pala talaga, may naging trabaho ako, sa insurance. Okay. Sa insurance. Pumasok ka na talaga sa corporate? O sa, health card. Kamusta yung Okay naman. nagkaroon ng 9 to 5 type shit? Okay naman kasi kumikita ako ng 20 mil doon a day eh. A day, kumikita ako doon, bolin ako doon. Pumapapin ako nung iniwan ko nga, 'di ba? Iniwan ko nga yung kayo nung araw na yun, tapos nagkaaway-away kaya ako bumalik na parang tangina, kailangan ako ng tropa ko. Kasi parang isa ako sa tank eh. Kumbaga sa ML, isa ako sa tank pare. Kaya parang kailangan ako ng tropa ko. Bumalik ako. Pero hindi bala sa tangke. Hindi ako bala sa... May gulang tayo pare. Kumbaga kailangan natin gamitin yung gulang natin. Iba yung mga warrior, talaga soldier lang talaga na, sige, bala kayo dyan. Ano kayo? Pambigay kayo sa mga kalaban, ganun type shit. Pero alam mo yun. Kumbaga sa police, general tayo. Tayo. Isa tayo sa mga Napag-usapan namin to, Cash, kanina ni Tags, na parang
Kaya O-side yung O-side kasi kasama talaga si Tags doon bago nagsimula ang lahat. Masaya bang totoo yun? Oo, tol, kasi paano ba? Parang kung pwede namin sabihin na kung wala talaga si Tags, wala rin kami, tol eh. Kasi parang lahi rin ng tulong ni Tags noong mga panahon na wala talaga kami. Sila yung mga, ganito kasi yung setup namin dati. Kaming mga O-side, tumigil kami sa Haslin, tol. Tumigil kami sa Haslin, pinurso namin yung rap kasi parang nakita na namin na may mga rapper na sumisikat at hinahabol ng mga dati nilang, alam mo yun, dati nilang pinagagawa, tapos nasisira yung buhay nila. Kami, in-stop na namin, tapos may mga tropa kami dumidiskarte na napipicturean kami. Like, picture, ibig sabihin nandito sa amin, parang nababalatuan. Ganon, nababalatuan kami. So, sila yung, ng mga panahon na yun, sila Tags yun. Sila yung bumubuhay sa amin, parang ganon. May panahon pa na birthday ko, tol, wala akong pera. Meron lang ako Reebok na diniskarte ko pa sa babae ko, tol. Tol, diniskarte. Ito yun, parang birthday ako, niregaluhan ako ng babae. Wala akong pera. Kinabukasan may date ako. Ngayon, lumapit ako, Tags, benta ko na sa inyo to. Kanto ganyan. Sabi na, wag mo na ibenta yan. Amin na yan. Dalhin muna namin. Pagbalik nila, may magkano yun? 40, 20? 40-20 tol. Tapos sabay lahat kami Jollibee, binigyan nila ang pera. Nabukasan natuloy yung date ko. Kumbaga ganun nila kami natulungan tol ng mga panahon na yun. Hindi pa nabenta yung sapatos. Hindi pa nabenta. Nagamit ko pa po kanilang yan. Tapos sabay, ayun tol. Kumbaga masasabi rin namin na kung wala to sila, kumbaga wala rin kami kasi mga una sila bumuhay sa amin. Ngayon kami naman yung bumubuhay sa kanila. Ganun. Hindi ka naman magbibigay pabalik sa mga tao mo, sa mga tao na nakasama mo ng ganyang kalakas na pabalik kung hindi sila nagbigay sa'yo talaga ng ano. Oo, man. Kasi, kumbaga, ibang usapan yun, hindi na to patungkol sa rap eh. Patungkol na to sa tunay na buhay, di ba? Kumbaga, utang na loob na yun kung sakasakali. Ganun. Mas naniniwala ka ba, Cash? Ito, napag-usapan din namin ito, Tags. Sagot mo rin ito, Tags, ha? Naniniwala ka ba na mas importante yung samahan kaysa sa pera? Oo, tol. Oo, ilang beses namin sinubok ng pera, pero wala, hindi talaga umubra. Kumbaga, kasi ganito yan eh. Parang ang rotation ng buhay, may tropa talagang mag-aaway ng dahil sa pera eh. Pero at the end of the day, pag tumanda sila, mapag-uusapan na lang nila yun na parang tawanan na lang eh. Ngayon, ang daming nasayang na dapat memories para sa kanila kasi nasira sila sa pera. Di ba? Pero kami, hindi talaga eh. Kasi dati pa lang ang dami na namin nahahawakan na pera. Baga, yung pera talaga parang ganyan. Ganyan yung pera. Ganyan yung pera. Tapos sabay kami, parang hindi kami nasisilaw ba sa kanya. Kasi nakita na namin yung mga nasilaw. Ano nangyari sa kanila. Baga, nakita na namin yung mga nasilaw sa napunta. Ganon. Kaya kami, taka na pera, pag-usapan na lang natin kaysa mag-away-away tayo dito. Taka na pera lang yan. Kuha na lang tayo ulit bukas. Ganun. Sa'yo, Tags, sa dating nun. Yung pera at pakikisama. Sa akin, masasabi ko talagang pakikisama talaga yung titignan mo dapat, hindi talaga yung pera. Kasi sa akin nga yun, sinabi ko dati, bata pa lang ako, tumatapik na ako ng 5 digits, gano'n. Yun nga, nagka-work ka nga talaga na okay din eh, no? Hindi mo siya dapat tignan eh. Kasi yung pera tol, ginagastos lang siya tol eh. Ginagamit lang siya para matuwa ka tol eh. Hindi mo dapat siya gamitin ng pansariling lakad mo lang eh. Hindi dapat ganun eh, parang ganun. Yung pinamalan na discard nyo na pinag-shopping nyo lang. 100k, 6 digits pare. Parang sabihin na nating 14, 15, ganun. 14, 15, may 100k ka pang shopping. What? Yung 100k na yun, pinagpapartihan lang namin magtotropa yun. Pinagpartihan lang namin magtotropa yun na parang meron pa kami dati yun nga. Hindi pa ako lumabas nga ako, 'di ba? Sinabi ko lumabas ako dito sa comfort zone ko. Nandito ako Manila Malate na yung iniikot ko, kumbaga ganun. Meron akong mga tropahan na parang umuupa kami ng bahay, ng kwarto, ganun. Trap house lang namin siya. Tangina, nakakalat lang yung mga pera ron, tol. Pero walang nawawala. May mga time lang din talaga, may mga tropa rin din talaga kasi maliligot yung kamay din talaga. Hindi natin hindi natin masasabi. May ganun talaga. Yung kapwa mo, kumbaga, sa magnanakaw, galit ka sa kapwa mo magnanakaw. Ayun lang masasabi ko. Galit ka sa kapwa mo magnanakaw kung magnanakaw ka. Ako naniniwala ako, man, invest on people. Mag-invest ka sa tao kaysa mag-invest ka sa mga, kunwari, pera, mga ano. Kasi yung mga tao na yan, hindi mo alam, yun na yung magbabago ng buhay mo eh. Para ito yung nangyari, diba? Nung nakita nyo yung nakwento nga ni Cash kanina na parang wala pa naman sila nun at that time eh. Pero nakita mo yung value niya na parang, eto men, na samahan. Tapos nagulat ka ngayon, nababalik yung naibibigay mo eh. Ano yung masasabi mo tungkol doon?
Masasabi ko yun. Siguro, ano yun, kumbaga, ayun yung, siguro, bonus na lang para sa akin yun. Bonus na lang siya, kumbaga, kumbaga, binayaran na yung sakripisyo ko dati. Ito na ako ngayon. Kinukuha ko na yung sakripisyo ko dati sa mga pinagagawa kong kabutihan ba. Kasi nga, ayoko na maging magulo eh. Ito na siguro yung bonus. Pero para sa akin, hindi pa rin din talaga siya, ano eh. Masaya siya, oo. Pero, mabuhay ka ng, alam mo yun, Na hindi, Mabuhay. hindi na dito sa hood, di ba? Parang yun yung goal eh, di ba? Yung goal Mm. na get out of the hood, get your mama out of the hood. Mismo, Naririnig ko sa mismo. lyrics nyo eh. mismo. Ito syempre, nabanggit mo nga kanina, under ka sa Cheque. Yung Cheque ay record label ni, Cash tsaka ni Pern. may chance ba Cash na magkaroon ng mga bagong artist kayo doon? Syempre nakikita na ito yung magandang label ngayon eh, naririnig na lalabas na maganda yung mga music, roll out, mga ganyan. May mga chance ba yung mga manonood na aspiring artist maging parte ng label mo? Yo, salamat sa pagpuri sa Cheque, tol. Tangina, maraming salamat. Oh, man, may posibilidad na mag-sign kami ng ibang artist doon. Sa katunayan, sa ngayon, may 15 artists kami na, na parang, hindi, parang isa-sign namin sila, kumbaga pinagpipilian namin sila, ganon. Nagsasign kami ng distribution, nagsasign kami ng artist management, nagsasign kami ng 360. Sa katunayan, nagsasign din kami ng mga clothing brand doon. May parang yung clothing brand kami yung parang magmamanage sa kanila. Gets. Ganon. Kumbaga hindi lang kami pang artist, pati clothing brand, lahat tol, ganon. So may posibilidad, yes. Saan kaya pwede sila mag-message ng nila, ng Ah. shit nila? Siyempre demo, 'di ba? Malamang madami nagsisend sa inyo ng mga kanta na malay mo sobrang galing. Next na pala to, next O-side, 'di ba? Pwede sila mag-send sa Cheque Music Label yun, no? Cheque Music Label.com. Yeah, .com. Wala na siyang at Gmail. Wala nang at Gmail. Chequemusiclabel.com. May Instagram 'yan, 'di ba? Meron rin Cheque Music Cheque PH ba yun? O Cheque dot lang? Cheque.ph sa IG. Para i-make sure na lang natin, ipopop natin yan dito. Lalagay na lang natin yan dito, makikita. Yup. Mga, anyway, paano mo i-describe yung music mo, Tags? Paano ko i-describe? Paano ko ibabahagi yung music ko? Paano mo siya mai-describe? Anong klaseng music siya? Para sa mga, natin dyan, mga bagong listeners natin. Yung music ko kasi talaga siya about life ko talaga siya Ayun, ayun lang tunay na buhay talaga siya. Yung music ko talaga, tunay na buhay talaga Kaya nga, sobrang saya ko, sobrang yung feelings ko natutuwa pag na-relate ka sa kanta ko. Ibig sabihin, kumbaga, kumbaga abot mo talaga yung mga pinagsasabi ko rito, dun ako natutuwa. And kung nakita mo naman, Tags, di ba, yung galing sa struggle yung mga music mo, maangas yung music mo, na nasabi mo yung mga lyrics na ginagawa mo. Pero dito sa podcast na to, sinasabi nila Tags sa inyo, maging mabait. Diba? Na tama na yung ganun. Dinaanan na nila to Mismo. para hindi nyo nadaanan. Mismo. Parang parang airpat mo lang ako ngayon. Yung airpat mo, diba tinuturuan ka na magandang mainig ka ron, tol. Mag-aral ka hanggat may nagpapaaral sa'yo. Huwag kang bulakbul lang. Kung ayaw mo makinig sa airpod mo, makinig ka sa mga idol mo. Mga Mismo. bata ganun Mismo. nakikinig sila sa idol nila, madalas ito galing na sa idol mo. Maging mabuti ka, mag-aral ka na maigi at gawin mo yung mga sa tingin mo kung saan ka magaling. Yun nga, yung tama kung saan sila dinala, men. Dati, lang kayo, di ba? Parang chill lang dito sa, Chill na medyo kakaiba Kakaiba siya. Chill na Sobrang wild siya na Parang nasa gubat talaga, iba yung rito. Di ba sabi ko nga kanina, so hindi pa tayo nagsisimula. Marami kang makikita rito, iba-ibang karakter, iba-ibang mga mukha-mukha rito sa Malate. ito, ko lang, para sa inyong dalawa to. Sa tingin mo, yung music ito, sinave yung buhay nyo? Kumbaga, kung wala yung music ito, kung nasan man na kayo. Tangay na masasabi ko talagang 100% tol, masasabi kong sinave yung buhay ko nito kasi tangay na yan, ito na lang yung option ko ito na lang yung naging option ko nung gusto ko na magbago, music na lang talaga siya dito ko nasasabi yung feelings ko, alam mo yun, masasabi kong 100% tangay na binago yung buhay ko ng kanta. Ito ba yung pinakalas na diskarte? Ayun, nakwento ko na kanina, nasabi ko nga kanina. Yun tol, sinave na ito yung buhay namin, lalo na ako kasi
dito ako sa amin nagpa-podcast ngayon, dito lang ako naglalakad-lakad dati. Ngayon, pag bumabalik ako dito, parang sobrang respetado kami ng mga tao dito. Pinaapiran talaga kami ganyan. Sa kabila naman, doon naman talaga ako natira. Kung makikita nyo yung bahay namin, yung buhay namin doon, parang iba talaga sa ngayon, tol. Nangina yung airmat ko nga ngayon, parang donya na din sa bahay na dalawa na yung bahay namin ngayon eh. Di na siya isa lang. Magkaiwalay namin ng airmat kasi sinave niya talaga yung buhay ko. Inalis niya kami dito sa trap. Nakain na kami ng masarap ngayon. Mga gusto na, bibili ko na. At, kumbaga, pinakamatindi sa lahat, nakakatulong kami, tol. Kagaya nito kay Tags, tol. Kagaya kay Tags, sa mga tropa namin, sa mga tao dito. Minsan, pag may pasobra talaga kami, kami dito, pakain, ganun, G. Pakain, ganyan. Bigyan mo nga ako ng most memorable mo na gig, Tags. Yung nagulat ka talaga na nangyari na sa mga fans, sa mga ganyan. Siguro masasabi ko yun sa amin ni MB Nil. Yung unang punta ni MB Nil dito kasi memorable talaga siya sa akin kasi dapat gusto ko nandun si Cash eh. Nung araw na yun, inabot ng acid yung tropa ko. Tangin ng yan, champagne na yan. Ayop yung champagne na yan. Lagi namin binabanatan. Trader yun. Inaabot ng acid yung tropa ko ngayon. Ayun yung pinakaunang labas ko talaga sa parang sa hip-hop talaga, hip-hop scene. Dapat, tangina, parang nalungkot ako ng konti kasi nga yung tropa ko dapat nandun. Siya dapat yun talagang manonood. Bonus na yung iba kong tropa. Pero yun, nagawa ng paraan, umano sa akin si Slime kasi nga yung track namin ni Slime. Tapos, kabisado na nila yung adlibs ko na Tags doon. Pukin na yun, doon ko nasabi talagang it's over. Tapos sa akin yung game pag nagkataon. Sipin mo si MB Nel, idol yan, men, sa ibang bansa. Ano yung feeling, men, na nakamit mo na siya, nakausap mo na siya, at meron ata kayong... Meron pa kaming collab Year ender. Takin na MB nila agad yung pang Ano yung feeling na nakakausap mo yung mga ganong klaseng tao na nakikita mo lang sa internet? Ang sarap sa feeling. Hindi ko talaga ma-explain yung kung gaano kasarap eh. Kumbaga hindi ko ma-explain pero yung sarap niya na parang linalabasan, tol. Ang sarap, tol. Parang linalabasan, ganun kasarap, pare. Ito na, medyo last questions na tayo. Ang mga message mo for the youth sa lahat ng tumitingala sa'yo, sa lahat ng uma-idol sa'yo, ano yung mga sabi ni Tagsta? Masasabi ko sa kanila, iwas na kayo sa don't lock, be wise, stay dangerous. Yan lang masasabi ko sa inyo. Galingan nyo lang palagi, tol. Kung saan yung gusto nyo, tuloy lang, pare. Kumbaga kayo rin naman magbe-benefits niyan eh. Sa mga newer fans ano yung gusto mong first song na marinig sa'yo? Sa mga bagong fans. Na parang ito, bagong fans na makikinig ngayon nito. Ano yung i-introduce mo sa kanilang kanta mo? Isang kanta lang. Top Shata. Pwede ba Manila Boy din? Pakipap natin yan lahat dito, lalabas yan. Kung hindi niya pa napapanood, nasa YouTube, nasa Spotify. Sure. What's next for Tags? Next ko yung sa amin nga ni Sika ngayong buwan, August 31, ilalabas ko yun. Tapos, 2 solo. Tapos yung sa amin na MB Nil. Tapos next year tayo ulit. Tayo ulit next year. Tinatrabaho ko na yung next year. Secure na yun, pare. Ito na lang, di ba, kakalabas lang ng Billboard. Puro mga solo artists yun nandun. Sino yung mga nakikita mo, nakasama mo doon sa susunod next year? Sige, claim na natin. Yan. I-claim ko nang nandun ako siguro. Masabi ko si Gaspari. Isa rin yan. GA. Pwedeng GA din eh. Chilerong Ghetto. Sino pa ba? Na-imagine mo na ba yung sarili mo nandun sa next freshman na yun? Na-imagine ko na yung sarili ko ron. Na parang next nga ako doon. Kasi tanga na yung mga yung mga head doon. Nakachat ko na karaan parang meron na akong slot. Parang meron na akong slot Next year ka na. Parang ganun. Iba sa feeling nun. And ito, my last question sa natin bigyan mo ako ng 5 album. Ma-album ka ba na tao? Hindi ako ma-artist na tao sa ibang bansa na kahit local lang na nag-iba ng buhay mo na artist na pinapakinggan mo lagi talaga. Or sabihin natin hindi man sila idol na idol pero iniba nila yung buhay mo dahil sa music nila. Siguro Bone Thugs. Siya number 1 yun Bone Thugs. NWA yan. Tapos ibang bansa. Sino mga pinapatugtog ko talaga? Local, wala kang problema. Puro ibang bansa rin talaga kasi. So, bandami sa ibang bansa eh.
Si Embinil, isa rin din yun si Embinil din. Stupid Yang. Ayun yung mga ano ko na eh. Pinapainggan ko na ng pinapainggan talaga na gustong gusto ko eh. Tapos Zoe Usama. May isa pa last one. Last one. Outside Mafia. Matik, yun talaga. Outside Mafia. Yun talaga. Bigyan Akala ko hindi na mabanggitin. Pare, kumbaga yun yung pinaka ano eh. Yun yung pinaka top ano sa akin eh. Outside Mafia eh. Kaya salamat din talaga. Tanga na binago nga nila yung buhay ko. Pukin ng ina niyan. Sobrang salamat. Bigyan mo ako ng 5 artist locally na gusto mo makatrabaho. Gusto ko makatrabaho. Collab, kahit producer, kahit ano. Sige. Stu IC. Si Kay. Si Pern. Yung outside, nakasama ko na yung outside eh. Ano ko na yun eh, checklist ko na yung tatlo eh. Kumbaga, na ano ko na yun eh. Dapat tags hindi kasama sa circle eh. Doon hindi kasama sa labas. Sa labas. Wala pa ako nakikita si Haring Mangi siguro. Gusto ko makita yung karakter nun, ang lupit nun. Malaki nga, Okay na rin, Mangi. Ano natin yan? Shoutout kay Mangi. Shoutout Kita dun. kami nakaraan sa ano eh. Saan yun? Kayo na Abite. nata. Kita kami nakaraan sa Abite, tol. Shoutout kay kay Mangi. Bigyan mo pa ako ng 4 sa outside sa circle. Parang wala pa eh. Wala pang Parang wala pa ako na anong gusto ko talaga silang mga collab talaga. Kasi gusto ko nga talaga yun nga. Gusto ko makasama check. talaga sa buong, yung buhay talaga sa buhay. Gusto ko itang makausap ng buhay sa buhay. Ayun. Any last messages to the fans, sa mga tao dito sa hood na nanonood ngayon? Masasabi ko lang. Alam na nila yun. Parang wala na ako masasabi. Sa mga fans lang ngayon nga, sinabi ko na ulit. Tanga na, iwas kayo sa bulilyaso pare. Lalo na sa mga geng ngayon. Galingan nyo palagi. Iwas na kayo sa bulilyaso. Huwag nang puro katarantaduan lang katarantaduan, tol. Lagi kong sasabihin, pera-pera lang, tol. Kasi nga, lait tayo sa street eh. Pera yung kailangan natin para mabago yung buhay natin, tol. Pati yung skills. Yan mo, improve yung skills mo kung saan ka magaling. And again, kung umabot kayo sa dulo ng video na to, sa podcast na to, mag-subscribe kayo sa atin, mga pop natin yung mga ni tags dito, lahat i-follow nyo yung artist, panoorin nyo yung buhay nila para lalong ma-relate kayo, malalaman nyo na ito yung buhay nila. Nakikita nyo naman sa screen natin at sa mga pinapakita nila sa'yo. Hindi kayo kapin eh. Yun kaya naging authentic, kaya tumagal kayo ng ganyan kasi hindi kayo kapin sa mga sinasabi nyo eh. Anyway, like nyo, follow. Maraming salamat kay Cash na first time. Sana magkaroon din ng sariling episode si Cash. Next na ako dito. Yes sir. And Tags, thank you very much sa oras na binigay. Sa Hoodman, maraming salamat sa pagbigay ng sa amin dyan. And again, this is Dial 7 for the artist, by the artist. You already know. Cashman, Tagsta, yes sir, Outside Mafia.